Ipinagtabuyan siya ng ina ng lalaking tangi niyang minahal dahil hindi siya mayaman. Isa lamang siya noong kasambahay na naging karelasyon ng anak ng kanyang pinapasukan. Hindi niya makakalimutan ng sinabi ng babae. Isa kang dukha at mamamatay kang dukha. Huwag kang mangarap na umangat dahil hindi ka nababagay na yumaman. Tumatak sa isipan ni Yesha ang mga katagang yun. Umalis siya ni hindi man lang sila nagkita ng katipan bago siya pinalaya sa mansyon. Ang hindi niya alam, mag-iisang buwan na pala siyang buntis noon. Nag-decide siyang buhayin ng bata kahit wala itong ama. Nagpakatatag siya dahil iyon lamang ang tanging niyang magagawa. Bukod sa sarili, wala na siyang ibang kakampi dahil ang pamilya na dapat nakaramay niya, itinakwil pa siya. Mas nanaig pa ang puot sa puso ni Yesha nang makita sa TV na ikakasal na ang ama ng anak niya. Paano na siya kung ganun? Sino ang hihingian niya ng tulong? Ating alamin ang buong kwento. Biglang natumba ang babae sa gitna ng kalsada. Madilim na ang gabi at maambon. Wala na siyang lakas upang magpatuloy. Cardo, bilisan mo. Tulungan mo ang babae. Nahimatay yata. Kahit sa pagpikit, naririnig pa rin niya ang tinig ng isang babae. Opo ma'am, hindi niya na alam ang nangyayari. Pagod na siya. Nang palayasin kasi siya ni Doña Laura sa mansyon kanina, naglakad lamang siya patungo sa gate ng subdivision. Ngunit sumakto din na hinablot ng kung sino ang dala niyang mga gamit, maging ang wallet na may lamang pera, hindi nakaligtas sa magnanakaw. May dala siyang cellphone, tinawagan niya ang stepsister na si Karen, ngunit wala itong ibang sagot kundi, "Kasalanan mo yan, huwag ka nang umuwi rito, dagdag ka pa sa gastos, mabuti na ngang manlimos ka kaysa ang umuwi pa." Para siyang sisiw na basa sa ulan, kung sana'y buhay pa ang tatay at nanay niya, hindi magiging ganito kasalimuot ang buhay niya. Nagtrabaho siya dahil nang mawala ang ama niya, nabaon sila sa utang dahil sa inainahan niyang akala ay mayaman kung makalustay ng pensyon ng kanyang ama. "Miss, ayos ka lang ba?" Naririnig niya yun, ngunit hindi siya sumagot para kasing kahit ang magsalita, hindi niya na magawa pa. Wala pa siyang kain ng buong araw kaya wala na talaga siyang lakas. "Buhay pa yata ma'am." Lalaki at babae ang nag-uusap ayon sa tinig ng mga ito. "Sige na Cardo, magmaneho ka na't iuwi natin kung sino man ang babaeng ito." "Mami! Mami!" Parang alarm clock na dumagundong sa tenga niya ang tinig ng anak niya. Napukaw siya sa mahabang pag-iisip habang nakaupo sa gazebo at nakaharap sa isang basong juice at libro na paborito niyang basahin sa tuwing wala siyang trabaho. Ito ang libangan niya maliban sa pakikipaglaro sa 4 years old na kanyang baby girl. Ngayon na lang din kasi siya ulit nakapagbasa. Nito kasing mga nakaraang araw at linggo, talagang abala siya. Parang kailan lang nang kamuntik na siyang mabunggo ng driver ng Mama Lucinda niya. Hindi niya makakalimutan ang gabing yun sa tanang buhay niya dahil iyon ang pinakamasalimuot at pinakamaswerteng bahagi ng buhay niya. Ngumiti siya nang makita ang anak niya, ang mini-me niya, ang cute and adorable niyang mahal. This month, papasok na ito sa preschool at ngayon nga ang araw na mamimili sila ng mga gamit. "Let's go, Mommy!" Napisil niya ang pisngi nito. "Okay, mahal, let's go." Hinila na kasi nito ang daliri niya kaya wala na siyang magagawa kundi ang sumama. Suot nito ang bestidang pula na may ribbon na kulay pink sa gitna, doll shoes na pula at hair crown na pink hanggang gitnang likod ang malambot at shiny hair nito. "Lolita, we're here po." Parang biglang dumagundong ang buong paligid nang sumigaw na naman ang kanyang prinsesa. Nasa labas na sila at mula sa main door, bumungad ang dahilan kung bakit narito pa rin siya. Ito ang savior niya, ang Mama Lucinda niya na itinuturing niyang hulog ng langit. Matanda na ito pero walang anak. 79 na last month na binigyan niya ng ingrandeng selebrasyon. Simula nang makita siya nito't iwi sa bahay, si Lucinda na ang kumupkup sa kanya at nang malaman nitong wala siyang ibang mapupuntahan, inampun na siya nito. Napakabuti ng puso ng mama niya, hindi gaya ng babaeng nagpalayas sa kanya noon. "Excited na ba ang apo ko?" "Yes, Lolita." Natawa na lamang siya sa dalawa habang patungo sila sa kotse na naghihintay sa unahan. "Did you like it?" Masayang muka, sabay tango ang sagot ng kanyang anak. Nasa isang fast food sila sa Ortigas para mag-lunch kasama ang inainahan niyang si Lucinda.
ang dalawang bodyguards na nasa kabilang table, kasama ng mga ito ang driver nilang si Cardo na nasa 60 na rin. Sa tabi niya ay si Abby at si Yaya Lourdes naman sa dulo. Masayang masaya naman po talaga si Baby Abby, ma'am. Kitang-kita naman po, ani Lourdes habang sumusubo ng drumstick. Nginitian niya lang ito at tumingin sa dako ng ma'am niya. Are you okay, ma? Tila ramdam kasi niya na tila may kakaiba rito. Hindi lamang nito sinasabi. Nginitian naman siya nito. Nothing, anak. Just eat. Nitong mga nakaraang araw, ramdam ni Yesha ang manakanakang pag-iisip ng kanyang ina. Lagi niya namang tinatanong kung may problema, pero hindi naman ito nagsasabi ng totoo. Alam niya yon na may tinatago ito na kung ano. Siguro'y ayaw lamang ng matanda na siya ay mag-alala. Kadalasan, siya na ang laging pinapa-attend nito ng mga meetings. Pansin nga rin niya na madalas kong magturo ito ng kung ano-ano tungkol sa negosyo at paano mamahala nun. Hindi na lang muna niya ito tatanungin ngayon. Mamaya na kapag silang dalawa na lamang. Ayaw din kasi niyang mag-alala si Abby. Mahal na mahal kasi nito ang Lolita. Mami, naiihi po ako. Agad siyang pumihit sa gilid kung saan ang anak niya nakatayo. Nang ito ay bumulong, tatayo na sana siya para samahan ng anak nang magpresenta si Yaya Lourdes. Thank you, Yaya. Huwag magtatagal. Aalis na rin tayo maya-maya. Sige po, ma'am. Sagot naman ito sa kanya. Patungo sa CR ang dalawa sa loob mismo ng mall. Wala kasing CR sa fast food. Wait, baby. Huwag kang tumakbo. Baka madapa ka. Panay ang habol nito sa bata dahil sa pagtakbo ng alaga. Faster, Yaya. Siguro'y talagang naiihina kaya't nagmamadali ang bata. Wait me po dito, Yaya. Ayaw mo bang samahan kita sa loob? No, I'm a big girl now. Wika ng bata kaya naghintay ang babae sa labas ng banyo. Saglit lang naman at lumabas na rin ito. Let's go, Yaya. Nagulat pa si Lourdes nang magsalita ito. Napakagandang bata ni Abby. Mabait at matalino at hindi ito kagaya ng ibang mayayamang bata na maarte. Kaya nga maswerte ang yaya nito dahil mabait ang alaga. Ano ba? Tignan mo nga yung dinadaanan mo. Nabigla na lang si Lourdes nang may masagi si Abby at halatang galit ito sa titig pa lamang. Sorry po. Pinanlakihan nito ng mata ang bata bago tumingin kay Lourdes. Anak mo ba to? Kita mo bang public place to? Dapat hinahawakan mo para hindi makadisgrasya. Taas kilay na sambit ng matangkad at sexing babae. Maputi ito't halatang mayaman. Sorry po, ma'am, hindi na po mauulit. Pagpasensyahan mo na po ang alaga ko. Hindi sadyang nasagi ng bata ang likuran nito. Hindi naman iyon kalakasan pero akala mo sobrang nasaktan. What happened here? Agad na hinila ni Lourdes ang alaga nang may matandang lumapit. Halatang mas matara ito kaysa sa babaeng kausap. Nothing, Tita Laura. Ang kulit kasi ng bata kaya nasagi niya ako. Tumingin ang maedad na babae sa natatakot na si Abby. Hello, baby. Napakaganda mo naman. Anito, kaya't nagulat ang katabing babae, maging si Lourdes. Thank you, ma'am. What's your name? I am Abby Montenegro po. Ako naman si Laura Bandejas. Next time, be careful, baby, ha? Tumango si Abby. Kinawayan pa siya ng matanda, kaya balik kaway ang bata. Bata lang yun, Linsay. Hayaan mo na. Narinig pa nito ang usapan ng dalawa bago tuluyang umalis. Nakatulog sa biyahe si Abby. Nasa kandungan ito ni Yesha habang nasa backseat sila. Katabi ang mama Lucinda niya. Napansin niya na maya't maya kung tignan siya ni Yaya Lourdes mula sa front mirror. Nagtaka siya. Tila kasi may gusto itong sabihin pero hinayaan na lamang niya at itinuon sa labas ang kanyang tanaw. Parang kailan lang. Buo pa rin sa alaala niya ang pang-aalipusta sa kanya ng matandang Bandejas dahil lamang nakarelasyon niya ang anak nitong si Lucas. Dahil lamang sa mahirap siya kaya hindi sila pwede ng lalaki. Iba rin talaga ang ibang mga mayayaman. Mabuti na lamang at kahit naging masalimuot ang buhay niya noon ay naging maayos din sa huli dahil sa Mami Lucinda niya. Napakalaking pasasalamat niya dahil kinupkup siya at ginawang legal na anak. Kaya nga ginagawa niya ang lahat para masuklian ng kabutihan nito sa kanya. Wala rin siyang balita sa stepmother at kinakapatid niya. Kung ano man ang nangyari kung nasan man sila, wala na siyang pakialam. Para ano, gayong wala na rin silang ugnayan dahil patay na rin naman ang tatay niya.
Pagdating sa mansyon ay si Lourdes na ang nag-akit kay Abby sa kwarto habang siya tumungo sa kusina para uminom ng tubig. Napakalaki ng mansyon ng Mami Lucinda niya. Dito na rin siya nanirahan simula nang makilala niya ang matanda. May 3 mga kasambahay, 2 bodyguards at 1 driver, 1 guard at 1 hardinero. Kung tutusin, wala na siyang ibang mahihiling pa dahil lahat naman ay kanyang nakukuha. Pero parang hindi pa rin siya kontento. Hindi niya alam kung bakit. Siguro'y talagang may hinahanap siya na hindi niya pa nakikita. Tanggap naman niya na wala na talagang pag-asa dahil huling kita niya, ikakasal na si Lucas. Nakakatawa, hindi man lang siya hinanap. Ngayon lamang siya naniwala na sinungaling ang mga lalaki. Gagawin ang lahat kahit ang mundo ay bibigay sa'yo para lamang makuha nito ang gusto. Ma'am, may sasabihin po ako sa inyo. Tumingin siya sa likuran. Naroon si Yaya Lourdes at nagdadalawang isip pa yata kung itutuloy ang sasabihin. Nilapag niya sa mesa ang baso na may lamang tubig. Ano yun, Yaya? Nagkamot ito ng ulo. Ma'am, ano ho kasi? What is it? Ngumiti ito ng pilit. Kasi ho, ma'am, kanina nang pumunta kami ni Abby sa CR sa loob ng mall, may nasagi po na babae si Abby. And nagalit po siya sa bata. Nag-init ang ulo niya. Hindi mo man lang sinabi sa akin, sinaktan ba niya si Abby? Sinigawan ba? Anong ginawa niya sa anak ko? Medyo lumakas na ang tinig niya. Ayaw na ayaw kasi niyang sinisigawan o pinagagalitan ng anak niya. Lalo na kung wala itong kasalanan o hindi naman sinasadya ng bata ang nangyari. Pinagsabihan po niya, ma'am. Anong ginawa mo? Wala kang sinabi, Yaya? Nayo ko ito kaya mas lalong nag-igting ang bagang niya. Kasi ma'am, may dumating din na may edad na babae tapos kinausap si Abby. Maayos niya po namang kinausap at pinaalalahanan ng alaga ko po. Bakit kasi ngayon mo lang sinabi sa akin yan, Yaya? Sorry po, ma'am. Next time kapag ganyan, alerto ka agad na sabihin sa akin ang nangyayari para hindi naman nila ginaganyan ng anak ko, Yaya. Malumanay niyang sabi. Pasensya na po, ma'am, hindi na po mauulit. Kinalma niya ang sarilit akmasanang tatalikod nang magsalita muli si Yaya Lourdes. Siya nga po pala, ma'am, yung pangalan ng matandang babae, si Laura Vandejas raw po. Natigil siya sa paghakbang at nanginig ang mga kamay na lumingon kay Yaya Lourdes. Ano ulit ang pangalan? Mahina, ngunit nagngangalit ang bagang niya sa galit. Laura Vandejas raw po. Iho, Lindsay is here. Baka gusto mo siyang babain muna. Naghihintay siya sa sala, anak. Malumanay na sabi ni Doña Laura sa anak niya. May katandaan na rin ito, ngunit hindi halata dahil sa mga beauty products at treatment na ginagamit nito upang mas bumata ang mukha sa edad nito. Kakauwi lamang niya galing sa business trip sa El Nido, Palawan this weekend, kaya pagod talaga siya. Ma, wala akong oras sa babaeng yan, okay? Hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin. Nakaharap siya sa veranda ng kanilang silid at may hawak na baso na naglalaman ng alak. Iho, please, just this once. At pwede ba, itigil mo yung kakainom. Tuwing uuwi ka, lagi na lamang alak ang iyong kasalo. Hindi ka man lang lumalabas dito sa silid mo. Kadalasan sa trabaho ka na rin nagpapalipas ng oras. Hanggang kailan mo ba yan gagawin, Lucas, anak? Nag-aalala ito pero hindi niya ramdam. Sana hindi nito ginawang miserable ang buhay niya, ang manipulahin ng desisyon niya. Ma, I don't have time to talk about that. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Gusto ko lang maging masaya ka, kaya ako dinala yung GF mo dito. I want you to be happy, iho. Biglang nag-init ang bagang niya. Humarap siya sa kanyang ina. What did you say? Gusto kitang sumaya, kaya tila bumulwak ang init na tinatago niya sa puso. Ani mo'y gusto niyang lumabas sa kanyang dibdib. Shut up, ma'am. Gusto mo kong sumaya? Talaga ba? Kaya ba pinalayas mo si Yesha na tanging nagpapasaya sa akin? Para ka mo sumaya ko? Tumawa siya ng pagak. Iho, I don't mean to. Just get out, ma, please. Lucas, makinig ka. I said out. Bulyaw niya sa kanyang ina. Pilit niyang itinatago ang hinanakit. Pilit niyang iwinawak ang galit sa ina. Ngunit kung ganito na patuloy siyang itinutulak sa nais nitong babae na lagi nitong ginagawa, baka sa susunod, hindi na siya umuwi rito. Ayaw naman sana niyang magpakita sa ina, ngunit wala din naman siyang ibang magagawa dahil nag-iisa lamang siya nitong anak at tumatanda na rin.
Halos mabaliw siya noon nang malaman na iniwan siya ni Yesa at malaman na nakipagtanan ito sa hardinero nilang si Alex. Tila gusto niyang pumatay dahil sa sinabi ng ina niya. Ngunit nito lang niya nalaman ng totoo nang mismong makausap niya ang dati nilang hardinero. Hindi sinasadyang nagkita sila sa Palawan at doon niya nalaman na ang ina pala talaga niya ang may kagagawan kung bakit nawala si Yesha sa kanya. Wala itong ginawang kasalanan ni hindi ito nakipagtanan kay Alex na laging pinagdidiinan ng mami niya noon. Hindi man lang siya nagduda ni hindi hinanap si Yesha. Isa siyang napakalaking gago. Naniwala siya sa kanyang ina. Dahil ba sa babaeng yun, kaya ka nagkakaganyan? Nagkita na ba kayo? Anong kasinungalingan ang sinasabi niya sa'yo, Lucas? Hindi kami nagkita, ma. Si Alex ang nakausap ko. Sinabi niya ang lahat sa akin. Pinalayas mo si Yesha nang sabi mo sa akin noon nakipagtanan. Nag-iwas ito ng tingin at halatang nabigla sa kanyang sinabi. Ano? Paano ka? Huwag mo nang itanong kung paano kami nagkita ni Alex. Ang itanong mo sa akin ay kung mapapatawad pa ba kita. Malakas na tinig ang umalingaw-ngaw kasabay ng pagbagsak ng baso sa sahig. Lucas! Tawag nito, ngunit dire-diretso siyang lumabas. Mukhang kailangan na talaga niyang tapusin ang pagmamanipula ng ina niya sa kanya. Babe, mabuti naman at binaba mo ko dito. Kanina pa kita hinihintay. Malanding tura ni Lindsay habang papalapit sa kanya. Tinignan lamang niya ang babae at dire-diretsong lumabas ng main door. Hey babe, wait, where are you going? Ngunit nakakapit pa rin ito sa braso niya nang akmang bubuksan niya na ang pinto ng kanyang sasakyan. Bitawan mo ko. Baritonong tinig na may dalang pagbabanta sa tinig niya. Mas kumapit pa nga ito lalo at nagmamakaawang kausapin niya. Walang kasal na magaganap. Umuwi ka na at wag mo na akong guguluhin. Isa pa, hindi ko naman kagustuhan ng magpakasal sa'yo. Ang mami ko lang. So kung gusto mo, kayo ang magpakasal instead of us. Aniya at pilit iwinaksi ang kamay niya na hawak ng babae. I hate you. Hindi ako papayag. Wala siyang pakialam. Isinara niya ang pintuan ng sasakyan kasabay ng pagbuhay ng makina nun. Nakita pa niya ang paghabol ni Lindsay habang palabas siya ng gate. At nang makatapak ang mga gulong niya sa kalsada, pinaharurot niya na iyon. Hindi alam ni Lucas kung saan siya magsisimulang maghanap. Hindi niya alam kung sino ang hihinga ng tulong. Hindi alam kung sino ang kakausapin. Pamilya, kamag-anak ni Yesha. Wala siyang alam patungkol sa dalaga. Ni ang mga magulang nito hindi niya kilala. Dahil noon, napakatahimik na babae nito. Kung hindi mo nga tatanungin, hindi rin magsasalita. Malakas ang paghampas na ginawa niya sa manibela ng sasakyan. Para siyang mababaliw sa kakaisip kung bakit ba kasi siya naniwala, kung bakit kasi siya hindi nag-alangan sa mga sumbong ng ina niya, kung sana lamang naniwala siya sa mahal na si Yesha. Siguro hindi kaagad siya napaniwalang nakipagtanan ito dahil noong gabing nag-usap sila, wala namang problema. Sana doon pa lang nagtanong o nag-alangan na siya. Animoy gumuho ang mundo niya sa isang iglap lamang. Mas sobra pa nga yata ito kaysa sa nangyari sa kanya noon. Kailangan yata niya ng pampalunod sa lahat ng sakit na nararamdaman ngayon. Agad siyang nag-U-turn at mukhang bar ang pinakamagandang destinasyon. Ma'am, magpapaalam lang po sana ako. Kabababa lang ni Yesha nang bumungad si Manong Cardo mula sa kusina. Nagulat pa siya na makita ito dahil mag-aalas 10 na ng gabi. Bumaba lang sana siya para uminom ng tubig. Bakit Manong? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong niya rito. Ano ho ma'am? Si Javen na anak ko. Nasa bar daw ho't lasing na. Kita niya ang takot at pag-aalala sa mga mata at tinig nito. Si Javen ay bunsong anak ni Manong Cardo at nag-aaral sa UP. Libre iyon dahil sagot niya ang lahat ng gastos. Sukli niya yun sa pagiging masipag at katapatan ni Manong Cardo sa trabaho. 20 years old ito at masipag mag-aral. Hindi niya alam kung bakit ito napunta sa bar. Ano ho? Sige ho, saglit lang Manong, sasamahan ko na kayo. Bigla na lamang iyong lumabas sa bibig niya. Siguro ay dahil concern na rin sa anak nito na itinuturing na rin niyang kapatid. Kung minsan kasi nagagawi rin iyon sa mansyon at talagang napakabait nito, lalo na sa anak niyang si Abby. Sigurado ho kayo ma'am? Nagulat pa ito. Oo, hintayin niyo ho ako sa labas Manong. Magbibihis lang ako. Nakapajamas na kasi siya. Opo ma'am, opo.
Anito na lamang habang sinusundan ng tingin ang amo nito pabalik sa itaas. Nakausap na po namin ng gwardiya, ma'am. Naroon daw sa isang silid sa loob ng bar. Wika ni Manong Cardo na halata ang pagkadismaya dahil sa ginawa ng anak niya. Sige Manong, uutusan ko na rin si Oscar at Edgar na samahan ka. Tumango ito, tanda ng pagsang-ayon. Nasa labas siya ng bar. Maraming pumapasok at lumalabas. Mag-aalas 11 na rin ng gabi. Karamihan, magkakaibigan na magkakasabay na papasok. Minsan may solo at minsan may kasamang kainuman din. Malamig, mabuti na lang, naka-jacket siya ng itim at naka-jeans. Sinukbit niya ang hood ng jacket, pati yata kasi ang lamig, nanunuot sa kanyang bunbunan. May ilang minuto na, ngunit hindi pa rin lumalabas sa mga ito, kaya pumasok na lamang muna siya sa loob ng bar. Ngayon pa lamang ang pangalawang beses na nakapasok siya sa ganitong klase ng lugar. Nakainom na rin siya minsan, kaya alam niya ang lasa ng alak. Iinom lang naman siya ng isang tagay, pantanggal ng lamig. Hey waiter, isang bakit nga rito? Lasing ka na pare, tama na yan. Don't touch me. Ani mo'y tindahan sa ingay sa loob nang siya ay pumasok. Ngunit ano nga ba nga asahan niya? Pumihit siya sa unahan, sa mismong tapat ng bartender siya napadpad. Isang martini please. Ani mo'y sanay sa ganoong klase ng alak, ngunit ang totoo, susubukan niya pa lamang. Tinignan siya ng lalaki na ka-duty ron, matangkad ito't payat. Pinaikot nitong hawak na baso sa mismong mesa, pinapakitang bihasa sa ganoong gawain. Pagtigil ng baso, tsaka nito itinutok ang bunganga ng nakabukas na bote ng sinasabi niyang alak. 2 ice cubes ang nilagay nito sa baso, tsaka siya muling binalingan at inabot iyon sa pamamagitan ng pagtulak ng baso papalapit sa kanya. Hinalo-halo niya muna ang laman ng baso bago sinimulang lagukin. Napapikit siya dahil sa pait ng inuming humagod sa kanyang lalamunan. Mas matapang pala ito sa mga ordinaryong inumin na natikman niya. Natigilan siya nang mahuling nakatitig sa kanya ang bartender. Ani mo'y nagulat sa ginawa niyang iyon. Binaba niya ang baso at kaagad nagbayad. Mukha yatang tinamaan siya sa isang baso ng alak na yun. Buong 1,000 ang inipit niya sa ilalim ng baso. Here, thanks anyway. Ani niya rito. Matapos ay tumayot tumalikod na siya, ngunit sa hindi pagtingin sa dinadaanan, biglang nagtama ang balikat nila ng kung sino. Mabuti na lamang at nakabalanse ang mga paa niya kaya hindi siya tuluyang natumba. Sorry. Titignan niya na sana ito nang tila matigilan sandali dahil sa pamilyar na tinig na iyon. Ilang taon na ba nang huli niyang marinig ang nakakakilig na boses na yun? Inayos niya ang hood, mabutit hindi yun nahulog sa ulo niya. At walang lingong humakbang palayo. Hindi siya pwedeng makita ng taong yun. Hindi pwedeng magtagpo muli ang landas nila. At sa dami-rami pa ng lugar dito, bakit dito pa mismo sa bar? Niloloko ba siya ng tadhana? Hey miss, ngunit tuloy-tuloy ang paglalakad niya. Ayaw na niyang makita pa ito, niyang masilayan na mukha nito. Ayaw na niyang muling maulit ang noon. Ngunit bigla siyang tumigil nang may maalala. Paano naman mauulit ang noon kung hindi na siya ang Yesha noon? Ma'am, saan po kayo galing? Nagulat pa siya't napalingon nang magsalita si Manong Cardo mula sa kanyang likuran. Ayos ka lang po ba ma'am? Bakit ho parang gulat na gulat ka? Inayos niya ang sarili at ibinaba ang hood ng jacket. Nothing Manong, nasa na si Javen? Nasa loob na ho ng kotse ma'am. Good, let's go. Opo ma'am. Humakbang siya upang buksan ang pintuan. Yesha! Pero natigilan din agad nang may tumawag sa kanyang pangalan. Nanginginig ang mga kamay niya dahil kilala niya kung sino iyon. Hindi siya lumingon at tuloy-tuloy na pumanhik sa fransit ng sasakyan. Tara na Manong, may kalakasan pang utos niya na ikinagulat ng driver. Alam ni Lucas na si Yesha ang nakita niya kanina. Si Yesha na nobya niya. Pero bakit parang hindi siya nito nakilala? Ni hindi ito lumingon nang tawagin niya ang pangalan. Namamalik mata lamang ba siya? Alam niya ang pabango nito. Kilala niya ang kilos at lakad, ang halimuyak ng mahabang buhok nito. Lahat ba ng mga iyon ay pagkakamali lamang? Ngunit hindi siya maaaring magkamali. Nakaisang bote pa lamang siya. Hindi naman pwedeng sabihin na lasing na siya nun. Malutong na mura ang lumabas sa bibig niya nang makapasok sa kotseng pagmamay-ari. Kasalanan mo tong lahat ma. Kung hindi sana ninyo ko niloko. Kung hindi sana niyo ko pinakailamanan ng buhay ko. Kung sana hinayaan niyo ko sa gusto kong babae.
Makailang ulit niyang pinalo ang kanyang manibela sa galit. Namumula na ang kaliwang kamay dahil sa ginagawa niya. Ngunit animoy hindi nasasaktan dahil patuloy pa rin itong pinaghahampas ang nasa harapan na puro pagmumura ang lumalabas sa bibig niya. Salamat po ma'am sa pagsama sa akin para sunduin ang anak ko. Kalalabas lamang ni Manong sa apartment ng anak. Hanggang sa loob, ipinahatid niya ang anak nito sa dalawa niyang bodyguard. Wala hong anuman, tara na ho't gabing-gabi na. Ngumiti si Manong Cardo at tumango. Kaya pala naroon si Javen dahil nagaya ng party ang barkada nitong may birthday. Hindi rin naman daw ito makatanggi dahil kaibigan nito ang celebrant. Ngunit dahil unang beses na uminom, kaya unang bote pa lang ay lupay-pay na. Mabuti na lamang at mabuting mga barkada ang napuntahan ng anak ni Mang Cardo at kaagad na tinawagan ng matanda ng mga ito. Kaya alam ni Manong Cardo ang nangyari. Hindi rin nila iniwan ng lalaki hanggat hindi dumadating ang sundo. Ang iniisip at inaalala niya ay si Lucas. Paano siya nakilala ng taong yun? Gayong nakahoodshot hindi niya yun tinatanggal hanggang sa loob ng bar. Hindi niya nakita ang muka. Ano nga kaya ang itsura nito ngayon? Kasi noon, napakagwapo ni Lucas. Kaya nga na-inlove siya sa mismong amo niya. Pero parang isang buwan lamang nagtagal ang fairy tale na yun. Dahil bigla na lamang nagbago nang malaman mismo ni Doña Laura na magkarelasyon sila ng anak nito. Para siyang aso na tinaboy palabas ng gate ng mga bandehas. Animoy may nakakahawang sakit kaya kailangan siyang palayasin. Ngunit hindi rin naman habang buhay nasa ganoong sitwasyon siya. Dahil siguro kung yaman lang din naman ang pag-uusapan, mas mayaman siya kumpara sa mga bandehas. Pagpasok niya ng mansyon, si Lourdes agad ang lumapit sa kanya. Humahangos ito at luhaan ng mga mata. Bigla siyang kinabahan at nagtayuan ng mga balahibo sa buong katawan. Ma'am, ang mama po ninyo. Hindi na nito natapos ang sasabihin at napahagulgol na. Yaya, what happened? Nasaan si mama? Anong nangyari sa kanya? Ma'am, wala na si Madam Lucinda. Wala na siya, ma'am. Halos liparin niya ang hagdan, makarating lang agad sa taas kung saan ang silid ng matanda. Panay din ang pag-agos ng luha niya habang tinatakbo niya ang hagdan. Nakasunod si Lourdes at 3 pang kasambahay na puro rin umiiyak. Pagpasok pa lamang niya, bumungad ang isang doktor. Tinatakpan nito ng kumot ang buong katawan ng kanyang ina. Tinakbo niya ito at mabilis na tinanggal ang kumot na puti. Ma-wake up, ma. Bakit, ma? Gumising ka, ma. Gumising ka ho, please, mama. Ikaw lang at si Abby ang meron ako, ma. Sunod-sunod na pagtangis ang ginawa niya habang nakasubsob sa malamig na katawan ng kanyang ina-inahan. Halos ganito rin ang nangyari sa kanya nung mawala ang kanyang nanay at tatay. Muli na namang naulit. Bakit kung sino pa yung mga mabubuti? Sila pa ang mga namamatay. Bakit kung sino ang masama? Sila ang patuloy na nabubuhay. Bakit? Ma! Halos pawian siya ng ulirat dahil sa pagtangis. Ito lang ang tumanggap sa kanya ng buo. Itinuring na anak kahit hindi kadugo, ang isang taong maituturing niyang savior niya. Ngunit ngayon, heto't bigla na lamang kinuha sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Yesha na wala na ang Mama Lucinda niya. It's been a week nang ito ay malibing, pero sa tuwing dadako siya sa silid ng ina-inahan, tutulo na lamang ng kusa ang kanyang mga luha. Maging si Abby, naapektuhan din, lalo't spoiled ito ng lulitan nito sa lahat ng naisi ng anak. Mabuti na lamang, marunong na itong makinig sa mga sinasabi niya at nakakaintindi sa kanyang mga paliwanag. Ngunit hindi pa rin maiwasan na malungkot si Abby dahil nasanay itong laging kasama ang lola. Maging siya rin ay nasanay, kaya sa tuwing naiisip niya ang mama, talagang naluluha siya. Ayon sa private doctor nila, atake sa puso ang ikinamatay ng kanyang mama. Nagtaka siya kung paano nangyari yun, gayong regular at may maintenance itong gamot. Ang sabi ni Doc Niel, hindi raw nagtitake ng gamot ang mama niya 2 months ago. Paano hindi niya yun nalaman? Gayong araw-araw niya kung paalalahanan ng inainahan. Isa pa, sa tuwing iche-check niya ang mga gamot, nababawasan naman. Siguro ginagawan lang ng paraan ng ina niya upang maniwala siyang umiinom nga ito kahit hindi naman. Yes, Miss Montenegro. All the properties na meron ng yumaong Madam Lucinda, ipinamamana sa iyo at sa apo niyang si Abby. Hindi niya inaasahan ang narinig mula sa attorney na kausap ngayon. Ito ang attorney na pinagkakatiwalaan ng mama niya simula pa noong kupkupin siya nito.
Thank you, Attorney Villagracia. Anytime. By the way, mauuna na ako dahil marami pa akong trabaho nga ayusin sa opisina. Tumayo ito kaya sumunod rin siya. Inihatid niya ito sa labas ng mansyon. May mga pinag-usapan pa sila tungkol sa kumpanya na ngayong wala na ang mama niya, automatic na siyang hahalili. Kaya ba madalas siya kung sanayin ng kanyang ina noon para sa oras na to? Bakit hindi niya napansin ang mga ganoong kasimpleng mga bagay? Siguro'y nararamdaman din niya, ngunit hindi lamang pumasok sa isip niya na nagpapaalam na pala ito dahil lagi naman kasi itong masaya araw-araw kasama ang kanyang anak. Mukhang kailangan na nga talaga niyang tanggapin na ito na ang nakatakdang kapalaran para sa kanya. Ipinapangako niya sa ina na hindi niya sasayangin ang lahat na binigay nito sa kanya at sa anak niya. Kinabukasan, maaga pa siyang pumasok dahil magpapatawag siya ng board meeting. Mabuti na lang at alam niya na ang lahat. Talagang pinaghandaan ito ng kanyang mama Lucinda. Nakatayo siya sa isang napakataas na gusali, isa sa pinakamatayog na gusali sa Makati, Montenegro Empire, ang nakaukit sa ibabaw ng entrance ng building. Good morning, Ma'am Yesha. Ngumiti siya sa gwardyang naka-duty ngayong umaga. Kilala siya ng lahat dahil naipakilala na siya ng ina 1 year ago pa sa lahat ng staff ng building na ito. Suot ang isang pencil skirt, itim na blouse na may 2 botones, estilito na nasa 3 inches na itim, sopistikadang pumasok sa private elevator na para lamang sa kanya. Taas noo, yun ang laging bilin sa kanya ng kanyang ina upang igalang siya ng lahat ng mga tauhan. Bakit ka namin pagkakatiwalaan, Miss Montenegro? Tumingin siya sa isa sa mga board members, si Mr. Asuncion na laging salungat sa lahat. Ngumiti siya. Miss Montenegro, iyan ang apelyido ko, Mr. Asuncion. Kaya bakit hindi? May nakita ka bang may-ari ng kumpanya na pilit pinapalugi ang sariling negosyo? Sarkastiko niyang tanong, hindi siyang unang magbababa ng tingin. Rule number 2, dapat sa titig pa lang, matatalo mo na sila. Hayaang sila ang magbaba ng tingin. Ibig sabihin, sumusuko na sila sa'yo. Ang laging paalala ng kanyang ina. Okay, siguro nga wala pero nagbaba ito ng tingin kaya siya'y napangisi. Pero ano, dahil babae ako? Alam mo, Mr. Asuncion, hindi porkit babae, hindi na kayang mamahala. Baka nakakalimutan mong may president na babae, may reyna, at may mga army. May senador na babae. Kaya bakit ka nag-aalala? Tumahimik ito't hindi na sumagot pa. Kailangan niyang tumapang dahil wala na siyang ibang kakampi ngayon. Iho, nagpalit na daw ng CEO ang Montenegro Empire. Mukhang kinain na ng lupa ang matandang nagmamay-ari nun. Ito na ang chance natin para mauna sa business ranking ngayong taon dahil sigurado ko na mahina ang papalit na CEO. Wala naman kasing anak ang gurang na yun, hindi ba? Napatingin si Lucas sa may pintuan nang biglang bulagain siya ng kanyang ina. Ma'am, why are you here? Marami akong trabaho so please go. Ngunit hindi ito nagpatinag at dumiretso pa nga sa sofa at naupo ron. I'm sorry, okay? Ginawa ko lang naman yun kasi ayoko mapariwara ka sa huli. Isa pa, stop it already. Kailangan pa bang ulit-ulitin sa pagmumukha ko yung mga ginawa ninyo? Pwede ba umalis ka na, ma? Iritang usal niya at tumayo sa swivel chair. Bakit ba galit na galit ka? Gusto ko lang mapabuti ka, anak. At si Linsay ang babaeng nababagay sa'yo dahil mayaman, sopistikada at maganda si Linsay. Bagay na bagay kayo. Kaya anak, kausapin mo na siya. GF mo na siya, diba? Ugali na talaga ng mami niya na guluhin siya every time hanggat hindi siya pumapayag, hindi rin ito titigil. Fine, napatayo ang ina niya. Really, anak? Payag ka nang mag-date kayo? Siguro, ito na talaga ang klase ng ina na hindi gugustuhin naman na maging nanay. Dahil kahit siya, talagang ayaw niya itong maging ina. Siguro kung pwede lamang magpalit ng nanay, baka noon pa niya ginawa. Yeah, so please excuse me dahil may dadaluhan pa akong lunch meeting ngayon. Ni hindi niya na hinintay ang sasabihin pa nito. Mabilis na siyang lumabas ng opisina at agad sumakay ng private elevator. Siyempre, hindi niya tototohanin ang sinabi sa ina. Ginawa lang niya yun para matapos ng usapan. Good morning, sir. May emergency meeting po kayo ngayon. Natigil siya sa paglalakad sa hallway nang hingal na lumapit ang sekretary niyang si Luis. Emergency? Tumango ito. What agency? Company? Boards?
What? Sabihin mo na, Luis. Marami akong ginagawa. Sa Montenegro Empire po, sir. Why? Pinupull out na po nila yung company natin na isa sa mga nagsusupply sa kanila ng hardwares. Hindi na raw po nila kailangan ng maraming suppliers, sir. Nag-igting ang bagang niya dahil noon pa ay ang company na nila ang nagsusupplies ng mga hardwares sa company iyon. Kung ganito ibig sabihin, mawawala ang kalahati sa mga pinakamalaking pinagkukunan nila ng kita araw-araw. Tawagan mo yung kumpanya at sabihin hindi nila to pwedeng gawin. Tumawag na po yung sekretary ng CEO ng Montenegro Empire, sir, na kung may tanong o problema ho daw kayo, pumunta na lang daw kayo sa opisina. Hindi na siya sumagot, dire-diretso na lamang siyang humakbang palabas ng building. Nakangiti siya habang nakatanaw sa labas ng floor to ceiling window. Alam niyang magkakagulo ang mga bandehas dahil sa ginawa niya. Dapat lang dahil unti-unti niyang pababagsakin ng kumpanya na mga taong umapi sa kanya. Mami! Napalingon siya nang marinig ang matinis na tinig na yun. Abi mahal, why are you here ha? Tinignan niya si Yaya Lourdes. Kasi ma'am, umiiyak. Gusto daw po kayo makita. Kaya matapos po sa school, dumiretso na kami rito. Anitong nakayuko. It's okay, Yaya. Ako na dito. Mauna ka nang umuwi. Isasabay ko na si Abi sa akin mamaya. Ngumiti ang babae. Opo ma'am. Tumingin ito sa anak niya. Bye baby. Bye Yaya. Take care. Nang tumalikod ang yaya nito, nagsimula nang magkwento ang anak niya. Naka-uniform pa ito ng private school kung saan ito nag-aaral. Mami, I want ice cream. Natawa siya. Basta talaga ang anak niya, ito agad ang susunod na sasabihin, lalo na kapag may ginawang something good raw. Okay, wait a minute. May tumatawag sa phone ni Mami. Aniya at kinuha ang cellphone sa mesa. Tumalikod si Yesha kaya hindi niya na napansin na dali-daling tumakbo palabas ng opisina si Abby. Yes, bibili ako ng ice cream. Paglabas ng elevator, patakbong lumapit si Abby sa entrance ng gusali. Hindi naman napansin ng mga gwardya ang bata, kaya ito ay nakalusot sa mga bantay. Tatakbo na sana sa kabilang kalsada ang naka-uniform na bata nang biglang may humintong sasakyan sa mismong harapan nito. Napaupo na lamang ito sa kalsada dahil sa sobrang takot. Lumabas naman ang driver at lumapit sa bata. Are you okay, sweetie? Ani mo'y nakakita ng female version nito ang lalaki dahil sa batang kamuntik niya ng mabangga. Biglang hinaplos ang puso niya nang makitang maiiyak na ito. Lumapit siya at binuhat ito. Are you hurt, sweetie? Please don't cry. Pinipigil lamang nito ang luha pero tumulo pa rin kaya pinunasan niya gamit ang palad. Napangiti siya nang tumitig ito sa kanya. Ang gandang bata, napakaamo ng muka at may dimple din ito kagaya niya. Para nga talagang babaeng siya. Thank you, mister, sa ice cream. Pagkatamis-tamis ng ngiti ang iginawad ni Abby sa isang estranghero. Napangiti naman ito. Buhat ng lalaki si Abby habang patawid sila sa kabilang kalsada. My name is Lucas. You can call me Tito if you want. Is that okay? Tumango ito pero nakatuon ng muka sa hawak na cone ng ice cream. Who is your mother? San ka galing para maihatid kita sa kanya? There! Sabay turo sa kaharap na building. Nagtaka man, humakbang pa rin ito patungo sa gusali sa unahan. Doon din naman siya tutungo, kaya ayos lamang. Kailangan kasi niyang kausapin ang bagong CEO ng kumpanyang nasa tapat niya. Hindi pala basta-bastang kumpanya ang Montenegro dahil sa tayog ng gusali. Ang grande din ang ground floor kung saan may napakalaking chandelier sa pinakagitna ng hall. Napakaganda ng modern design nun. Miss Abby, thanks God at nandito ka na. Kanina pa kami naghahanap sa'yo. Pero nagulat siya nang may 3 security guard ang lumapit. Maging ang ibang staff ng gusali, halos hindi magkanda o gaga sa paglapit sa kanila ng batang buhat-buhat. Kami na po, sir. Thank you sa paghatid sa kanya rito. Kinuha ito ng isang gwardiya sa kanya at sumama naman ang bata. Next time, siguraduhin ninyo na nababantayan ninyong entrance dahil sa mga ganitong pangyayari, may posibilidad na mapahamak ang isang batang kagaya nito. Paninermo niya sa mga naroon. Hindi sumagot ang mga nakakarinig, mukhang alam naman ng mga ito na mali sila. By the way, gusto ko makausap ang CEO ng Montenegro. Nagkatinginan ng lahat.
Ano sir, may problema ho. Ang isang staff ang sumagot. Why? Nakita nyo na ba? Palapit pa lamang, ramdam niya na ang takot sa mga muka ng mga tao roon. Kahit sabihing kalmado ang tinig nito, halata pa rin ang pigil na galit. Lumingon ang lahat. Siya ang huling pumihit paharap sa babaeng patungo sa kinatatayuan nila. Animoy naging slow motion ang nangyari. Napakaganda ng babae sa suot nito ngayon. Napaka-sexy dahil sa hapit na blouse. Idagdag pa ang mala Coca-Cola body dahil sa suot na pencil skirt. Kahit naging kulay abo ang buhok nito, hindi pa rin maipagkakaila na ito ang babaeng hinahanap niya. Ang babaeng nawala na lamang ng biglaan dahil sa kagagawan ng kanyang ina. Sunod-sunod na pagkurap ang ginawa niya. Mami! Ngunit mas ikinagulat ni Lucas nang bumaba ang batang buhat-buhat ng gwardya at patakbong lumapit sa babaeng palapit sa kinatatayuan nilang lahat. Hindi akalain ni Yesha na nasa mismong harapan niya ngayon si Lucas na dati niyang nobyo. Wala ito sa kanyang plano ang isali ang kanyang anak, ngunit mukhang tadhana na ang kusang gumagawa ng paraan para magkita ang mag-ama. Pero hindi niya yun pahihintulutan. Hindi siya papayag na ganun na lamang kadali ang lahat, lalo na at kamuntik na siya noong nakunan dahil sa pag-iisip sa taong ito. Oscar, tawagan mo si Yaya Lourdes. Sunduin ka mo si Abby rito ngayon din. Utos nito sa bodyguard na nasa likod niya lamang. Pumasok ang dalawang tauhan nang makita nilang narito siya. Noon pa man, may dalawa na siyang tauhan na lagi nakaalalay sa kanya anumang oras. Ito kasi ang nais ng namayapa niyang ina. Ang may magprotekta sa kanya palagi. Ayaw nga sana niya dahil sino nga ba siya para magkaroon ng mga bodyguard? Ngunit nang ipaliwanag ng ina niya na isa siyang Montenegro, hindi niya na ito kinontra. Malaki rin naman ang naitutulong ng dalawang tauhan sa kanya, lalo na sa pagbabantay sa kaligtasan niya at ng kanyang anak. Yes, ma'am. Edgar, kunin mo si Abby. Muling utos niya sa isa pang guard. Tumango naman ito. Bye, Tito Lucas. Sambit ng inosenteng bata. Niwala itong alam sa mga nangyayari. Nagpapasalamat talaga siya dahil hindi pa nagtatanong si Abby tungkol sa ama nito. Dalangin lang talaga niya na hindi na nito iyon maalala pang itanong, pero napaka-imposible pa rin. Pero umaasa siya na sana hindi nga. What are you doing here, Mr. Vandejas? Napukaw sa pagtanaw sa batang papaliw si Lucas nang magsalita siya. Kita niya ang malaking pagtataka sa mga mata nito. Ngunit kung negosyo ang ipinunta nito, pues negosyo lang ang kanilang pag-uusapan. May anak ka na ba? Tanong nito sa kanya. Negosyo ang pinunta mo rito, di ba? Kaya bakit hindi yun ang pag-usapan natin? Sarkastikong tanong niya. Magsasalita pa sana si Lucas nang putulin niya iyon. To my office. At kaagad na tumalikod. Hindi niya alam pero kailangan niya agad putulin ng usapan dahil sa damdaming nagbabadyang lumabas sa isang bahagi ng puso niya. Alam niyang wala itong kasalanan. Siguro meron nga. Iyon ay ang hindi man lang siya nito hinanap dahil kung siya iyon at kung may kakayahan lang din siyang kumuha ng PI, ginawa na niya. Pero mukhang nadala rin ito sa kasinungalingan ng ina nito. Pagpasok nila sa private elevator, nakatalikod ito sa kanya kaya malaya niyang napagmasdan ang likurang bahagi ng lalaki. Mas tumangkad pa ito lalo at lumaki ang katawan. Sa bagay, maraming nagagawa ang pera sa isang tao. Nakatutok lamang siya sa likuran nito nang biglang humarap si Lucas sa kanyang dako at huli na para bawiin ang mga mata niya. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya nang mahuli siya nito. Nice view, isn't it? Ngumiti ito at lumabas ang magkabilang dimple. Alam niyang minana ni Abby ang dimple ng ama nito. Hindi iyon maipagkakaila. Ilang taon na siya. Itinago niya ang kaba. Hindi pwedeng magkaroon siya nun dahil kung may dapat nakabahan, si Lucas iyon. Hindi niya ito sinagot. Tama ba ang sinabi ni Mami na may iba ka? Kaya kanya pinalayas sa mansyon at ang batang iyon ay anak ninyo? Biglang nag-igting ang bagang niya at hindi na rin napigilan ng sariling masampal niya ito sa kaliwang pisngi. Ngunit mukhang nagkamali siya sa galaw niyang yun. Mabilis kasi siyang naitulak ni Lucas sa dingding ng elevator at ikinulong sa magkabilang bisig. Don't try me, Yesha. Sagutin mo ang tanong ko. Kaninong anak ang batang yun? Pagdidiin nito sa bawat tanong na ipinupukol sa kanya. Mine, sa akin.
Sa akin lamang, kaya umalis ka dyan. Matatag niyang sagot dito. Hindi natinag si Lucas at marahas nitong hinawakan ng panga niya at maagap na inangkin ang kanyang labi. Para siyang natuod ni ang mga tuhod ay nanghina na rin dahil sa halik na yun. Pero nang mapansin ng CCTV camera na nakakabit sa corner ng elevator, bigla niya itong itinulak. Sweet lips, I miss that kind of kiss. Bulong pa nito sa likod ng kanyang tenga. Hindi siya sumagot sa pangiinis nito. Hanggat maaari, pipilitin niyang maging malamig dahil oras na napansin nitong apektado siya, hindi na siya nito titigilan. Paglabas nila ng elevator, nauna siyang humakbang pero ikinagulat niya nang hinawakan nito ang pulsuhan niya at hinila palapit rito. Malakas iyon dahilan para tumilapon siya sa malapad na dibdib nito. Mukhang sinadya ni Lucas dahil nasalo siya nito bigla. Ako ba ang ama, Abby? Tanong muli nito na nagpakabog sa buo niyang sistema. God, ano nang susunod niyang gagawin ngayon? Kabang-kaba na siya habang bumibigkas sa isipan. Is that all? Matatag niyang tanong matapos magsalita ni Lucas. Tumayo siya at lumapit sa bintanang salamin. Mula sa labas nun, tanaw niya ang kataasan ng gusali. Ang mga nasa ibaba, tila mga langgam na lamang kung ikukumpara dahil sa taas ng gusali kung saan siya naroon. Sinasabi mo na ibalik ko? I'm sorry, Mr. Vandejas, pero nakapagdesisyon na ako at na-full out ko na ang company ninyo sa mga supplier na pagkukuhanan namin ng hardwares. Ang Montenegro Empire ay isang construction company na isa sa mga kumpanya na numero 1 pagdating sa paggawa ng mga sikat na establishments and malls sa Pilipinas at sila ay may mga kapartner na mga supplier ng mga hardwares. 3 ang lahat kasama ang Vandejas Hardware, ngunit inalis niya yun bigla sa list of partnership. Alam niyang nakatitig ito sa kanya mula sa likod. Why? Nothing. Sadyang nagkataon lamang na ang kumpanya ninyo ang napili ng board. Humarap siya at seryosong tumingin rito. Wala ka na bang sasabihin? Kung ganon, pwede ka nang umalis. Tumayo naman ito nang walang anong sinabi. Kailangan niya nang tapusin ang pag-uusap dahil kakaiba na ang nararamdaman niya. Tila ramdam niya ang pag-init ng paligid kahit nakabukas naman ang aircon sa opisina. Sisihin mo yung ina mo. Siguro kung hindi si Laura yung ina mo, baka hindi ka nasali sa gulong to. Pasensyahan tayo dahil hindi ako santa para hindi iparana sa nanay mo ang kamatapobrihan nito. Bulong ng isip niya habang seryosong nakatingin sa lalaki, pero ang akala niyang aalis na ay hindi pa pala. Tumayo lang ito upang lumapit sa kanya. Nasa labas lang ang mga tauhan niya kaya hindi siya pwedeng kabahan kapag may binalak itong masama sa kanya. Paano ka napunta dito sa ganito kataas na posisyon, Yesha? Sabihin mo sa akin dahil gusto kong malaman. Lahat ng mga tanong ko gusto ng sagot at paliwanag. Diretsyong usal ni Lucas habang palapit ito sa kanya. Hindi siya umatras o lumayo, nanatili siya sa kinatatayuan niya. Bakit siya matatakot? Ito ang dapat matakot dahil anumang oras kaya niya itong ipabugbog sa mga tauhan. Aabutin tayo ng 1 buwan kapag nagpaliwanag ako sa iyo, Lucas. At isa pa, bakit kailangan mong malaman? Sino ka ba sa akala mo? Hindi kita kaano-ano, wala tayong kaugnayan, kaya wag kang umasta na kilala mo ang isang kagaya ko. Matatag niyang sagot rito. Really? How about Abby? Alam kong may kaugnayan tayo, Yesha, dahil alam ko sa sarili ko na anak ko ang batang yan. Nagulat siya pero hindi nagpahalata. Wag mo kong patawanin, Mr. Vandejas. Bakit mo naman nasabi yan? Ganyan ka na ba kadesperado? Hindi ito sumagot. Bagkus, bigla siya nitong nilapitan. Ilang atras pa ang ginawa niya. Pero nang maramdamang pader na ang nasa likuran, kinabahan siya. Kung hindi mo sasabihin ng totoo, ako ang gagawa ng paraan. Ipapa-DNA ko ang bata. Naitulak niya ito. No way! Bulalas niya rito. Eto naman ang umisi. Are you afraid? Sarkastikong tanong nito sa kanya. Why would I? Naguguluhan na siya sa sarili pero pilit pa rin niyang sinagot ang tanong ng lalaki. Kung ganun ay bukas na bukas, babalik ako para sa DNA test na hinihingi ko. Tila natulala siya. Natulala siya sa narinig kaya kahit ang sumalungat sa sinabi nito, hindi niya na nagawa pa. Mag-aalas 11 na ng gabi, heto't gising pa rin siya.
ni hindi dalawin ng antok dahil sa mga bagay na bumabagabag sa kanya. Lalo na sa lalaking muli na namang bumalik para siya ay guluhin. Ngunit hindi ba gusto niya ito? Kaya nga pinull out niya ang kumpanya ng mga bandehas upang sugurin siya sa company niya. Ngunit hindi naman kasi niya naisip na si Lucas ang pupunta doon. Hindi umayon sa kanyang pagkakataon na si Laura ang luluhod sa kanya at magmamakaawang ibalik ang dati nilang partnership. Siguro nga, hindi niya talaga plinano ng mabuti ang lahat. Ang karamihan kasi sa desisyon niya ay bugso ng damdamin lamang ang pumapangibabaw. Ang galit sa matandang bandehas, kaya siguro hindi naarok ng isip niya na may anak ito na gagawa ng paraan for the sake of their company. Ano na ngayon ang gagawin niya? Lalo't alam niya sa sarili na 100% na magmamatch sila ng anak at ng lalaking iyon dahil anak din ito si Abby. Tumayo siya at lumabas ng kanyang silid. Bago dumiretso sa pupuntahan, dinaanan muna niya ang silid ni Abby. Nakapatay ang ilaw at lampshade na lamang ang tanging umiilaw sa buong silid. Tulog na ang mahal niyang anak. Pumasok siya ng dahan-dahan at inayos ang kumot ng bata. Kahit hirap na hirap siya noon, hindi niya naisip ni minsan nang ipalaglag ang baby. Pinilit niyang ibinangon ng sarili at pilit itinayo ang sarili para sa oras na ito. Hindi siya papayag na sa isang DNA lamang matatapos ang lahat. Pero kay Abby, paano kapag nalaman ng bata na may ama ito? At kapag nalaman ito, paano na kung ganun? Tumayo siya ng mahagka ng noon ng himbing na bata. Lumabas na walang nililikhang ingay kahit na kaunti. Tumungo siya sa pupuntahan sa silid ng kanyang ina. Sa isang mesa ron, may isang larawan at mukha ng Mama Lucinda niyang nakangiti ang naroon. May vase na may fresh red roses na paborito nito. Sa gilid, may kandilang nagniningas ang sindi. Lumapit siya na may nanlalabo ang mga mata. Ma, miss na kita. Wala na akong tagapayo sa lahat ng mga desisyon ko, ma. Ano na pong gagawin ko? Tulungan niyo po ako, ma. 1, 2, 3 sunod-sunod na patak ang luha ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang larawan at mahigpit iyong niyakap. Ang Mama Lucinda lamang niya ang tanging tao na tumanggap sa kanya, kaya kahit nasa kabilang mundo na ito, hindi pa rin niya makakalimutan ang kabutihan ng babae. Umihip ang malamig na hangin. Tumingin siya sa bintana matapos ilapag ang larawan. Nakabukas iyon kaya isinara niya. Nang mamatay ang kandila, kinuha niya ang posporo at sinindihan yun. God! Nasambit na lamang habang hawak ang dibdib dahil sa kung sinong nakita niya sa gilid ng kortina sa tabi ng bintana. Pumikit siya. Ma, wala namang takutan. Huwag naman hong ganyan. Nanginginig siya sa takot dahil kahit na ba sabihing mama niya iyon, multo pa rin yun. Mama? Malamig na tinig ang umalingaw-ngaw kaya halos tumalon siya sa takot at napasigaw ng napakalakas. Ma'am, si Lourdes po ito. Bakit ho? Anong nangyari? Lourdes naman! Hindi niya napigilang magalit. Gusto mo ba akong patayin sa takot? Aniya matapos buksan ng ilaw. O Oscar, nandyan ka rin? Tanong niya ulit nang makita na dalawa pala ang naroon sa sulok. Sorry ma'am, kamot batok nito. Pasensya na ma'am, sorry po ma'am. Sabi pa ni Lourdes na nayuyuko na. Bakit kasi sa dinami-rami ng lugar, dito pa kayo? At anong ginagawa niyo rito? Napansin niyang ibinaba ni Lourdes ang suot na bestida. Hay, lumabas na nga kayo. Iritang usal niya dahil sa nerbiyos. Nahihiya naman ang mga itong lumabas at panay pa ang lingon ni Oscar sa kanya. Hay, nakakainis. Bulong niya sa kanyang isipan. Pagsara niya ng bintana, tatalikod na sana siya nang mula sa sulok ay may itim na tela ron. Nilapitan niya ito't kinuha. Lourdes! Hiyaw muli niya nang makitang panty iyon ng yaya ng kanyang anak. Bago siya pumasok kinabukasan, kinausap muna niya si Oscar at Lourdes dahil hindi kasi pwedeng ganito na kung saan-saan na lang sila abutan ng kati ay doon na lamang sila gagawa ng milagro. Kinausap niya si Lourdes na magbakasyon na lamang muna at kung talagang sigurado silang dalawa ay magpakasal na din. Ayaw niya na may magkarelasyon sa bahay niya katulad ni Oscar at Lourdes. Ewan ba niya? Siguro nagkaroon lamang siya ng takot dahil sa mga naging karanasan niya. Naintindihan naman niyo ng dalawa. Bago umalis si Lourdes, ibinigay niya ang lahat ng binipisyo na nararapat dito.
Maging 13-month, bonus at 1 month na sahod nito, binigay niyang lahat yun. Dinagdagan na rin niya upang makapagsimula ng negosyo si Lourdes. Nagpaalam din ito kay Abby. Naiyak pa nga ang anak niya pero kailangan. Ayaw niyang magbawi ng salita dahil baka sa susunod hindi na siya paniwalaan. Siya muna ang naghatid kay Abby sa school dahil mamayang hapon pa darating ang bagong kasambahay na mula sa agency na pinagkakatiwalaan. 4 hours lang naman ang pasok nito kaya si Edgar na ang naghintay doon. Naging yaya in 4 hours. Wala siyang choice kundi ipagkatiwala sa bodyguard ang anak dahil siya ay may trabaho. Papasok na siya ng Montenegro building. Kailangan kong kausapin ang CEO ninyo. Nasaan ba siya? May nangyayaring gulo sa entrance kaya nagmamadali siyang lumapit. Kasama niya si Oscar. Bitiwan niyo ko. Hindi niyo ba ako nakikilala? Ako ang may-ari ng Bandejas. Ako si... Good morning, Doña Laura. Napatingin sa kanyang 4 na mga security personnel at tinigilan ang may katabaang matanda. Ngumiti siya dahil sinisipat siya nito mula ulo hanggang paa. Who are you? Mukhang hindi na siya namumukhaan ng gurang na to. Sa bagay, matagal na rin naman ang palayasin siya nito sa mansyon dahil nakipagrelasyon siya sa anak nito. Namumukhaan kita. Sana nga kita nakita? Ani mo'y napakataray dahil sa kilay. Ma'am, nagpupumilit pong pumasok. Sinabi na nga po naming wala ka pa ho. Sambit ng isa sa mga gwardya. It's okay. Hayaan na ninyo. Ganyan talaga kapag kulang sa delikadesa. Kahit saan na lang magwawala. Tinaasan siya nito ng muka. What did you say? Sino ka ba? At asan ang boss mo? Hindi niya ito pwedeng gawin na basta-basta kaming kalasin. Ni walang abiso kung pumapayag ba ako o hindi. Malakas nitong sabi. Hinahanap mo yung CEO, hindi ba? Si Ma'am Yesha. Siya ang CEO ng Montenegro. Nagulat ito at tila nag-iisip. Hindi rin nakapagsalita agad dahil parang may iniisip. Yesha? Itinuro pa siya nito. Naghihintay lang siya na maalala ng gurang na ito kung sino siya. Teka, ikaw? Ngumiti na siya dahil mukhang naalala na siya ng ginang. Hindi. Paano nangyari? Napakaliit nga naman ng mundo, Doña Laura. Dito pa talaga tayo nagkita at ang dating pinagtatabuyan ninyo mas mataas na sa inyo. Ano ho yung pakiramdam na ikaw naman ngayon ang naghahabol? Walang iya ka? Ngunit bago pa man ito nakalapit, humarang na si Oscar at mga gwardya. No, please no, Doña Laura, dahil kapag ginawa niyo yan, baka pulutin kayo sa loob ng kulungan. Kita niya ang galit sa mukha nito. Inakit mo ba ang may-ari nito? Nagmakaawa ka ba para ibigay sa iyo ang kumpanya? Kinulam mo? Anong ginawa mo? Isa kang ulupong. Salot sa mga kagaya naming mayayaman. Hiyaw nito sa sobrang galit. Napahalakhak siya sa saya. Para kasing puputok na ang litid nito sa leeg dahil sa sobrang galit. Bitiwan ninyo ko. Baka hindi nyo alam. Inakit niya ng anak ko para umangat sa buhay. Ipinain ng sarili para magustuhan ng anak ko. Ma! Napalingon ng lahat pero si Yesha nanatiling nakatitig kay Laura. Nagngangalit ang ngipin na kulang na lamang. Lapain siya sa klase ng titig. Kaya ba ikaw ang pumunta dito kahapon? Imbis na mag-utos ka kay Luis, ha? Dahil ito palang makatimong ex ang narito. Shut up, ma. Pumasok ka sa loob ng sasakyan. Mahina, ngunit puno ng galit ang tinig nito. Ina mo ko, Lucas. Ginaganyan mo na ako? Dahil kanino? Dahil sa babaeng yan? Malakas na tinig nito, sabay turo sa kanya na papasok na ng building. Hindi siya basta gulerang kalye para makipagsigawan sa labas ng gusali at sa harapan ng mga tao. Hindi siya ganun kababaw para magwala kagaya ni Laura. Siguro, ugali na nitong sumigaw-sigaw kahit saan. Pero siya kahit hindi naman siya nakatapos sa mataas na paaralan, marunong naman siyang magtimpi ng galit. Hindi kagaya ni Laura, na kulang na lamang ring at gloves upang makipagsuntukan. Umuwi ka na. Sa bahay na tayo mag-usap. Inutusan nito ang driver na umalis na. Kahit hindi pa tapos magsalita ang ina niya, isinara niya na ang pinto. Umandar na rin ang kotse kaya nakahinga siya ng maayos at nabawasan ang pagkapahiya sa mga tao. Nang mapansing wala na si Yesha sa labas, pumasok siya sa loob ng building ngunit hinarangan agad siya ng mga gwardyang naka-assign doon. Sir, sorry po pero hindi ko kayo pwedeng pumasok. Why? Kinalma pa rin niya ang tinig kahit gusto niya nang bugbugin ang lahat ng mga nakaharang sa kanya.
Utos ho ni Ma'am Yesha. Pasensya na po. Naikuyom na lamang niya ang kamao dahil sa galit. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng hindi niya makausap si Yesha. Ngayon pa ba na posibleng anak niya si Abby? No, sandali lang ako. Just a minute, okay? Give me a minute. Pero bago pa siya makahakbang, 2 gwardiya na ang humawak sa magkabila niyang pulsuhan. Malutong na mura ang tanging lumabas sa labi niya dahil sa sobrang galit. Fine, bitiwan niyo ko. Aniya na lamang at tumalikod. Hindi siya susuko. Gagawa siya ng paraan at kapag napatunayan niya na tama ang hula niya, hindi niya tatantanan si Yesha. Kahit lumuhod ay gagawin niya, mapatawad lamang siya ng babae. Kasalanan ito ng ina niya. Kasalanan talaga nito lahat. Umalis na ba siya? Yes, ma'am. Nakahinga siya ng maluwag. Ibinaba niya ang phone at tumayo na para umuwi. Medyo sumasakit ang ulo niya dahil sa mag-inang Vandehas. At tumawag na rin si Gemma na kasambahay na dumating na raw ang bagong yaya ni Abby. Siya lamang ang susundo sa bata at iuwi niya sa mansyon. Kayo po ba ang mami ni Abby? Yes, ma'am. Is there a problem? Ngumiti ang teacher ng anak niya. No, wala naman, Miss Montenegro. Gusto ko lang ipaalala na may family day tayo this Saturday. Ginawa naming Saturday para makasama ang mga daddies at mamis ng may mga trabaho. Agad siyang napatingin sa anak na nasa gilid lang niya habang hawak niya ito sa palad. But ma'am, wala po akong daddy. Kita ang lungkot sa mga mata nito. Ito ang talagang ikinatatakot niya, ang mabanggit ang salitang daddy. Ngumiti ang guro at siya ay tinignan. Don't worry ma'am, ako nang bahala sa anak ko. Tumango naman ito, tanda ng pagsang-ayon. Pag uwi nila, puro daddy na ang bukang bibig ng anak niya. Hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Hindi nga siya handa sa mga ganitong pagkakataon na dapat nga napaghandaan niya ito dahil ilang taon na rin. Pero paano siya magiging handa kung hindi niya alam kung paano sasabihin sa bata ang lahat? Ma'am, nasa sala po ang bagong yaya ni Abby. Thank you, Gemma. Tumango at tumalikod. Pagdating sa sala, agad niyang namukhaan ng babae. Kahit nakatalikod ito, kilalang kilala niya pa rin. Magandang araw po. Nanlaki ang mata nito nang siya ay makita. Yesha? May multo siyang nabuhay dahil sa gulat sa muka ng kanyang stepsister na si Karen. Paalisin niyan manang Gemma. Hindi ko kailangan ng yaya na katulad niya. Tumalikod na si Yesha. Hinabol siya ni Karen at hindi niya inaasahan ang sumunod nitong ginawa. Yesha, wag. Kailangan ko ng trabaho. Kailangan kong ipagamot si nanay. May cancer siya, Yesha. Nagmamakaawa ko sa iyo. Patawad kung hindi naging maganda ang pagtrato ko sa iyo nun at ni nanay. Pero maniwala ka, nagsisisi na kami. Hinanap ka namin pero hindi ka namin makita. Hindi ko alam kung buhay ka pa o kung nasan ka nun kasi hindi ka na ulit tumawag sa amin. Luha ba ang nakikita niya? Umiiyak ito? Pero paanong umiiyak ang demonyong nag-anyong tao? Tila bigla naman siyang naawa sa babae. Malakas si Aling Dina. Paano siya nagkasakit? Naitanong niya. Yumuko ito at nagsimulang magkwento. Nakikinig lang siya pero walang reaksyon. Kilala niya si Karen. Noon pa man, alam niya na iba ang ugali nito. Pero dahil nakikita niya na masaya noon ang tatay niya sa ina nito, kaya pumayag siyang magpakasal ang dalawa. Ngunit sa 8 taong pagsasama, namatay ang tatay niya dahil sa isang disgrasya. Akala ni Yesha, matutulungan sila na makaahon. Akala lang pala niya yun dahil nang mailibing ang tatay niya, doon nagbago ang pakikitungo ng mag-ina sa kanya. Halos hindi siya magkanda ugagas sa pagtatrabaho noon para tustusan ng kaadikan ng ina ni Karen at itong babaeng nasa harap niya, puro higalang at kain ng alam. Ni ang maglabat maglinis ay lahat siyang gumagawa. Hanggang isang araw, sinabi ng stepmother niya na pumasok siya bilang katulong sa mansyon ng mga Vandehas. Ito rin kasi ang nag-apply para sa kanya. Wala siyang choice dahil nakakash advance na ang babae ng 3 buwan dun. Sige na Yesha, hindi ko alam kung paano kayo yumaman at naging maganda ang buhay, pero kahit ito na lang ang maitulong mo sa amin ni nanay. Kahit ano pa man ang naging kasalanan nito, tao lang din naman siya. Siguro nagbago na nga rin ito. Sige, tanggap ka na. Mabilis itong tumayo at mahigpit siyang niyakap. Sumunod ka sa akin sa itaas. Please lang, sana ang pagkakataon mong to, huwag mong sasayangin. Tutulungan ko rin si Nay Laura. Sabihin mo lang kung ano mga gamot niya para mabili ko. Mula sa likod niya, ngumiti ito habang nakasunod sa kanya.
Salamat, Yesha ha. Ako na ang bibili. Naroon sa bag ko sa sala ang mga reseta. Dinala ko upang sakaling may pera'y may mabili ako. Kahit yun na lang upang mapigilan ang paglala ng sakit niya. Sumang-ayon naman siya. Pumasok sila sa silid ni Abby. Naglalaro ang bata sa ibabaw ng kama nito at nang makita siya, tumakbo ito patungo sa kanya. Anak, siya si Tita Karen. Simula ngayon, siya na ang magiging yaya mo, okay? Tinignan nito ang bata sa kanyang gilid. Hello Abby, ang ganda mo naman, manang-mana ka sa mama mo. Ngumiti ang anak niya. Madali lang makagaanan ng loob si Abby dahil napakabait nito. Hi tita, may kasama pang pagkaway. Sinabi niya ang lahat nitong kailangan gawin kung ano ang mga trabaho nito. Tumangutango lang si Karen habang nagsasalita siya. Pinalipat na rin niya ito sa guest room dahil kahit paano naman naging pamilya niya ito noon. Sana lamang tama ang desisyon niya. Hindi na siya pumasok sa trabaho kinahaponan. Nagpahinga siya dahil parang mabibiyak ang ulo niya sa sakit. Naroon naman si Abby sa gilid nito kasama si Karen. Napukaw lang siya dahil sa katok mula sa pinto. Tumayo naman siya agad para pagbuksan kung sino man yun. Ma'am, sorry po sa istorbo pero may bisita po kayo. Sino naman manang? Si Sir Lucas po at may kasama po siyang abogado at doktor. Halos masamid siya sa sariling laway dahil sa narinig. Ano? Nagpupumilit ho kapag hindi daw po ninyo pinahintulutan ng gusto niya. Siya mismo ang aakyat dito sa kwarto ninyo para pupilitin kayo. Tinignan niya ang sarili. Nakapantulog siya't sandong puti lang na pangitaas. Wala pang bra, kaya nga nakahilig siya sa likod ng pintuan dahil nakakahiya kapag nakita pa ni Manang Gemma. Okay, bababa na sandali lang. Tarantang sambit niya. Anong kaguluhan ba to Mr. Vandejas? Paglapat ng paa niya sa ground floor, agad siyang nagtanong. You know why? Seryosong sambit nito. Tinatakot mo ba ako? Kahit magdala ka ng batalyon, hindi ko ipapa-DNA ang... Tito Lucas! Dumagundong ang buong kabahayan dahil sa lakas ng tinig ni Abby. Nasa pinakataas ito ng hagdan nang makita ng bata si Lucas. Tumayo si Lucas at tumingin sa anak niya. Sweetie, stop running! Ngunit hindi pa tapos si Lucas sa pagsasalita, bigla itong nahulog sa hagdan. Nang lingaw ni Yesha, halos panawan siya ng ulirat dahil tuloy-tuloy ang paggulong ng bata. Mabilis na tumakbo si Lucas upang pigilan iyon. Ngunit bago pa nakaabot ang lalaki, nasa 5 baitang na ang ginulungan nito. Dahilan para mawalan ng malay. Nagbibleed na rin ang noo nito. May sugat iyon dahil siguro sa pagtama sa matulis na dulo ng baitang ng hagdan. Baby, wake up please, Abby. Please wake up. Sigaw niya sa takot. Lucas, si Abby. Binuhat na kasi ito ni Lucas at itinakbo palabas. Nakasunod lamang siya at ang mga iba pang naroon. Doktor ang isa mong kasama, hindi ba? Tanong niya habang pasakay sila. No, driver ko siya. Para tuloy gusto niya itong sampalin pero hindi iyon ang tamang oras. Yesha, sasama ako. Sumulpot naman si Karen nang pasakay na siya. Tumingin si Lucas rito. No, matatag na usal nito bago pumasok sa kotse. Nagtaka naman si Yesha pero hinayaan niya na lamang dahil mas importante ang anak niya ngayon. Manong Cardo, bilis na ho. Aniya nang makasakay na silang tatlo pati si Abby na walang malay. Habang patungo sa ospital, hindi siya mapakali ni hindi niya alam ang gagawin. Patuloy niyang kinakausap si Abby ngunit hindi ito gumigising. Tinignan ni Lucas kung may pulso ang bata at meron naman ngunit mahina. Panay ang pag-agos ng kanyang luha dahil ngayon lamang ito nangyari. Ngayon lamang nadisgrasya si Abby sa hagdan. Calm down, magiging maayos ang lahat. Hinawakan ito ang kanyang palad. Natigilan naman siya pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang luha. Hindi niya kinuha ang kamay at pinanatili niyang nasa ganoong ayos sila hanggang sa hospital. Tulungan niyo kami. Si Lucas na ang kumalampag sa mga nagtatayo ang mga nurse na nasa information desk sa unahan. Bilisan ninyo at buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Kapag may nangyari sa anak ko, ipapasara ko yung hospital na to. Nanginginig siya at hindi na iniintindi ang pagsigaw ni Lucas. Ang nais niya ngayon, magising ang anak niya. Agad namang dumating ang doktor at ang mga nurses. Inilagay sa stretcher si Abby kaya sinundan nila hanggang sa labas ng ER.
Ma'am, hanggang dito na lang po kayo. Pero nurse, kailangan ko makita ang anak ko. Bawal pong pumasok sa loob, ma'am. Pasensya na po. Nayakap na lamang siya ni Lucas dahil sa kanyang paghagulgol. Hindi siya lumayo, ni hindi siya nagsalita o kung anuman. Hinayaan niyang yakapin lang siya nito. Ramdam niya kasi ang kapanatagan sa bawat hagod nito sa kanyang likod. Hikbi na lamang niyang naririnig sa bahaging iyon ng hospital. Naramdaman naman siguro ni Lucas na siya ay kumalma na kaya nagsalita ito. Halika, maupo ka muna. Inakay siya nito patungo sa waiting area. Nang makaupo siya, kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. Yes, this is Lucas Vandejas. May ipapahuli akong tao sa inyo ngayon na. Napatingin siya rito. Oo, nasa mansyon ng mga Montenegro. Tumenya siya pero patuloy sa pagsasalita si Lucas. Nang maibaba nito ang cellphone, doon lamang ito sumagot sa kanya. Hindi mo alam? Itinulak ng katulong mo si Abby. Gigil ang mukha nito at sa titig ni Lucas ay kaya nitong pumatay dahil sa sobrang galit. Just say it, Yesha. Say it. Oo, anak mo. Ano, Lucas? Masaya ka na? Anak mo si Abby, anak mo siya. Nanginginig ang tinig na pinagdiinan niya sa pagmumukha ni Lucas ang nais nitong marinig. Bakit? Maging ito ay nauutal din. Hindi siya sumagot, tumayo at lumapit sa nakasaradong pinto ng ER. Napakabigat sa dibdib na ang anak niya ay nasa critical na kalagayan ngayon at dahil iyon sa kapabayaan niya, kung sana hindi na lamang niya tinanggap ang babaeng yun bilang yaya ni Abby, siguro hindi ito nangyari. Ano ba? Ano bang nagawa niyang kasalanan para parusahan siya ng ganito ng Diyos? Naging mabuti naman siyang tao. Pinipilit niya kahit hindi siya tinatantanan ng mga masasamang nilalang. Hindi siya lumingon kung nasaan si Lucas. Hanggat maaari, ayaw niya munang mapag-usapan ng mga bagay-bagay dahil ang tangi lamang niyang hangad ngayon maging maayos ang anak niya. Narinig pa niya ang pagring ng cellphone ni Lucas, ngunit hindi siya natinag sa pagtitig sa salamin sa pintuan ng ER. What did you say? Sige, papunta na ako. Narinig niya yun. Mukhang pulis ang kausap. Babe, aalis muna ako. May aayusin lang ako at babalik ako agad. Anito nang makalapit ito sa likuran niya. Hinawakan pa nito ang kanyang balikat. Hindi siya sumagot. Tila may kung ano kasing pakiramdam ang dahan-dahang tumutubo sa puso niya nang tawagin siya nito sa dati nilang endearment pero hindi niya pinahalata yun. Babe, ayos ka lang ba dito? May pag-aalalang tanong nito. Hindi pa rin siya sumagot. Please answer me, babe. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ko sinasagot na ayos ka lang. Tigilan mo nga ako sa kakatawag mong babe. Pwede ba? Oo, ayos lang ako. Umalis ka na. At kung pwede, wag ka na ring bumalik. Pagdidiinan niya rito dahil sa tuwing naaalala at pumapasok sa isip niya na anak ito ni Laura, hindi talaga siya magiging okay. At bakit pa ba ito narito at ipinagpipilitan ng lahat? Gayong alam niya na may asawa na ito. Okay, sorry. I just can't help it. Tatalikod na muli siya nang hawakan nito ang magkabila niyang pisngi at pinagkalooban siya ng isang mabilis na halik sa labi. Parang nakakita siya ng multo dahil sa pagkabigla. Babalik ako agad. Muling sambit pa nito bago tuluyang tumalikod. Habang siya, naiwang tulala na lamang at parang saglit na nawaglit sa isipan na nasa ER pala ang anak niya. Si Doña Laura ang nag-utos. Hindi ako papayag na ako lang ang makulong dahil binayaran lang ako ng babaeng yun para gawin yun. Panay ang pagpupumiglas nito habang may posas ang mga kamay. Patungo na ito sa patrol nang dumating si Lucas. Mr. Vandejas, iba ang sinasabi ni Karen. Inutusan lang daw. Ang nanay mo ang nag-utos, kaya bakit ako lang ang makukulong? Mga hayop talaga kayong mga mayayaman. Ang galit sa puso niya, tila sumidhi nang marinig ang sinabi ng sospek. Ibig sabihin, ang mom niya ang may kagagawa nito. Agad pinasakay ng patrol si Karen at dinala sa presinto at siya naman dumiretso sa mansyon nila para kumprontahin ang kanyang ina. May kasama na siya mga pulis ngunit hindi niya agad pinatuloy upang hindi ito makahalata. Kapag nalaman niyang ito ang nag-utos, kahit ina niya ito, talagang ipapakulong niya. Oh, iho, maaga kang umuwi. Bakit may problema? Ma? Totoo ba na inutusan mo si Karen para gawan ng masama ang anak ni Yesha Montenegro?
Natigil ito sa paghakbang. Nasa main door ito pero bumalik at sinundan siya nang pumasok siya sa loob. Tinignan niya sa mga mata ang ina at halata ang gulat at takot roon. Anong pinagsasasabi mo anak? Siyempre hindi. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Tumawa pa ito ng peke. Please don't deny it, ma. Sinabi sa akin ni Karen na binayaran mo siya para gawan ng masama ang anak ni Yesha. Paano niyo nalamang may anak si Yesha? How? Sigaw niya rito. Pinasundan ko siya. Alam mo ba na ang anak niya ay apo ninyo? Dahil anak ko yung tinulak ni Karen sa hagdan na ngayon ay nasa hospital dahil sa kagagawan niyo. Nanlalabo na ang mga mata niya at konti na lang maiiyak na dahil sa sobrang pagkadismaya at galit sa sarili niyang ina. Paano? Hindi totoo yan, Lucas. Sigurado kung niluloko ka lang ng babaeng yun. She's not. Dahil kung hindi ko pa siya pinilit, hindi pa niya sasabihin. At ngayon, nasa critical ang anak ko dahil sa kagagawa niyo. Why, ma? Why did you do that? I'm sorry, anak. I don't know. I really don't know. Pagmamakaawa nito sa kanya, yakapin man siya nito, hinding-hindi niya mapapatawad. Hello, tita? Nagulat na lang si Linsay nang pagpasok nito, umiiyak ang matandang Vandehas at galit na galit naman si Lucas. What happened, tita? Babe? Hahawakan pa sana siya nito nang iwaksi niya ang braso. Get out! Malamig niyang utos. Why? I said get out! Aniya sa sobrang galit. Nasa labas na ang mga pulis. Sasama ka sa kanila sa ayaw at sa gusto mo, ma. This is your fault. Kaya magsisi ka man, huli na. Pagsisisihan mo yung lahat sa kulungan. Huwag mo ring asahan na may anak ka dahil sumusobra ka na, ma. Tukoy niya sa inang patuloy sa pagluha. Hindi na rin umimik si Linsay at tumalikod na lamang. Ang dalang paper bag na may lamang kung ano, itinapon nito sa mismong harap ni Lucas. Tama na ang lahat ng to. Matagal na rin siyang naging mabuting anak. Siguro naman ay tama na yun at ang mahal naman ang ipinagtanggol niya at ang anak niya. Isang malakas na sampal ang pinagkaloob niya kay Karen nang makita niya ito sa presinto. Isang araw matapos itong mahuli, nakita rin sa wakas niya ang babaeng dahilan kung bakit nasa hospital ngayon ang mahal niyang anak. Mabuti na lamang at walang damage sa ulo ang bata. Mga pasa at sugat lamang na tinahi na rin ng doktor. Nagkamala na ito kanina ng iwan niya. Sinaglit lang kasi niya ang hayop at may sa demonyong si Karen para patikimin ng mag-asawang sampal. Kung sana pwedeng mangbugbog ng bilanggo, baka kanina niya pa binali ang magkabilang kamay ng stepsister niyang to. Si Laura'y nakapagpiyansa, kaya't nakalaya din ito kinahaponan. Ngunit magkikita pa rin sila sa husgado dahil hindi niya titigilan ang mga ito hanggat hindi naghihimas ng malamig na rehas. Kahit ubusin niyang ipinamana ng Mama Lucinda niya, maipakulong lamang niyang bruhang Laura na yun. Patawarin mo ko, Yesha. Baon lang kasi sa utang si nanay. Sa pangatlong pagkakataon, sinampal niya ulit to. Huwag mo kong idaan sa kadramahan mo dahil kung pwede lang pumatay ka rin, kanina ka pa humandusay dyan, hayop ka. Hindi mo na ako madadala sa awa mo. Isang beses ay pwede pa. Pero ngayon, kahit lumuha ka ng dugo, hindi kita pakikinggan. Di ko naman intensyong mapuruhan si Abby, Yesha. Isa pa inutusan lang din naman ako. Hindi ko gagawin yun kung may iba akong choice. Sadyang kailangan ko lang ng pera. Ibalik na sa kulungan ng babaeng yan. Hindi niya kailangan makipag-usap sa demonyo dahil kailangan na niyang bumalik sa hospital dahil si Lucas at Manang Gemma ang naroon kasama si Oscar. Si Edgar lang ang bodyguard niya ngayon. Di kasi pwedeng iwanan niya ng walang kasamang maasahan ng anak, lalo na't hindi niya alam kung anong binabalak ni Lucas. Bumalik siya sa hospital. Are you okay, baby? Yes, Daddy. Nagulat siya ng pagpasok ng silid ng bata. Narinig niya ang salitang Daddy. Biglang nag-init ang kanyang ulo. Mami, nandito na po ikaw. Pilit siyang umiti kahit gusto niya ng sapakin ng lalaking kakatayo lang. O, nandito na pala si Mami. Hindi niya alam kung anong unang reaksyon. Kikiligin ba? Magagalit ba? O ngingiti? Naghahalo-halo na kasi. Hindi tuloy siya nakasagot agad. Mami, may daddy na ako. Hindi na ako aasarin ng mga classmate ko sa school kasi may daddy na ako. Lumapit siya sa anak niya. Ayos ka lang ba, anak? Masakit ba ang mga sugat mo? Anong gusto mong kainin? Nagulat siya pero hindi mo na niya inintindi ang mga sinabi ng bata.
Mas mahalaga kasi ang pakiramdam at kalagayan nito ngayon. I'm fine, Mami. Sabi ko po, may daddy na ako, kaya hindi na ako aasarin sa school. Tumingin ito sa kanya. Listen to her, please. Bulong ni Lucas. Naupo siya sa tabi nito at hinawakan ng kamay ng kanyang anak na may benda. Bakit? Inaasar ka ba nila? Opo, sinabi ko kay Tito Daddy. Kumunot ang noo niya. Why Tito Daddy? Kasi sabi ni Tito Daddy, pwede naman daw ko siyang tawaging Daddy eh. Tila natutunaw ang puso niya dahil sa awa sa anak niya. Tinignan niya si Lucas at muling pumihit pabalik sa bata. Anak, noon pa man, hindi ka nagtanong kung nasan ang daddy mo, right? Oo po, Mami. But why? Kasi po, baka sabihin ninyo, dead na ang daddy ko. I'm scared, Mami, kaya hindi ako nagtatanong about daddy. Tumulo ang luha niya. Kaya pala. Don't be mahal, kasi hindi dead ang daddy mo. Nandito siya sa tabi natin ngayon. Tumingin ito ng diretso sa kanya at kay Lucas. Sino po? Si Tito Daddy? Tumango siya na panay ang pag-agos ng luha. Really? Lumapad ang ngiti nito sa labi. Yes, sweetie. I am your daddy. Ani mo'y wala itong sakit dahil bigla itong tumayo at tumalon patungo kay Lucas na nakatayo sa mismong tabi ng kama nito. Panay ang hiyaw nito at halos hindi matapos-tapos ang pagyakap nito sa ama, kaya napaiyak na lang nang walang tunog si Yesha dahil sa sobrang kasiyahang nakikita sa anak niya. I knew it, sigaw nito. Tinignan siya ni Lucas, kaya nahuli nito ang kanyang mga mata na nakatitig rito. Thank you, bulong nito sa kanya. Wala siyang ibinigay na reaksyon. I love you. Kahit wala iyong tunog, alam niya kung ano ang sinabi. Yumuko siya agad para hindi nito makitang umiti siya. 4 na araw ang itinagal ni Abby sa hospital. Hindi naman sila inabot ng linggo dahil hindi naman masyadong malala ang naging pinsala ng anak niya. Malaki ang pasasalamat niya kay Lucas dahil naagapan nito kaagad ang patuloy na paggulong ni Abby sa hagdanan nang ito ay mahulog. Dahil kung hindi ito nasalo agad ni Lucas, malamang sa malamang ay nabagok na yung ulo nito at baka malala ang naging pinsala ng bata. At sa ilang araw nila sa hospital, ni minsan hindi umalis si Lucas. Halos ito na nga rin ang gumagawa ng lahat. Sa pagpupunas, pagbibihis at pagpapakain kay Abby, ito ang gumagawa kahit hindi niya sinasabi. Sa pag-uwi nila, ito rin ang naghatid kahit may sasakyan sila. Wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon dahil iyon ang talagang gusto ni Abby. Halos hindi na nga ito umaalis sa tabi ng ama nito. Parang minsan nagsiselos na siya dahil noong wala pa si Lucas, hindi ito halos humihiwalay sa kanya. Ngayon ay parang hindi na siya pinapansin, pero kahit ganun, masaya naman siya. Sa ngiti pa lang at halakhak ni Abby, talagang masasabi niyang masaya ang anak niya. Magdadapit hapon na nang makauwi sila sa mansyon. Hinintay pa kasi nila ang huling gamot ni Abby at reseta bago sila umuwi. Nagpahanda na lang din siya ng hapunan kay Manang Gemma. Doon niya napakakainin si Lucas bago ito umuwi. Wow! Sabay na sambit ng mag-ama nang makitang maraming pagkain sa mesa. Parehong-pareho ang reaksyon ng dalawa kaya napangiti siya. Hindi mapagkakailang mag-ama nga. Kahit kasi sa ekspresyon at reaksyon ng muka, pareho kapag namamangha o nagugulat. Dito ka na kumain, wika niya kay Lucas. Hindi na ito nakasagot dahil hinila agad ni Abby ang kamay ng ama nito patungo sa dining. Sumunod na lamang siya ng tahimik. Nasa pinakasentro siya ng mesa. Sa gilid niya si Abby at sa kaliwang bahagi nito ay si Lucas. Sinigang na bangus, kare-kare, inihaw na liempo at adobong baboy ang ulam. Siya ang nag-request nun kay Manang Gemma dahil noon ito ang paboritong kainin ni Lucas sa tuwing nagpapaluto ito sa kanya. Tinignan siya nito kaya nagsimula siyang magsandok ng kanin upang ibaling ang tingin ron para kasing may ibig sabihin ng titig nito. Siguro'y alam din ito ang nasa isip niya. Why daddy? Tanong ng bata. Ha? Why mo po tinititigan si mami? Ngumiti ito at sinimulang ipagsandok ng kanin si Abby. Wala baby, may naalala lang si daddy. Ano po yun? Sinulyapan siya nito. Ani mo'y humihingi ng permiso sa isasagot sa bata pero wala naman siyang tugon. Something special baby.
Makahulog ang tugon nito sa bata. Tumaas ang kilay nito na halatang hindi maintindihan ang sagot ng ama. About whom? About you and mommy? Bigla na lamang siyang nabilaukan sa kinakain dahil sa gulat. Agad namang tumayo si Lucas at inabutan siya ng juice. Kinuha niya iyon at lumagok ng sunod-sunod. Naramdaman pa niya ang palad nito sa likod niya. Marahang hinahagod iyon. Are you okay, babe? Malambing nitong tanong. Thank you. Aniya ng mahina. Magkaka-baby brother na ako. Pero mas nagulat siya sa sigaw ng kanyang anak nang maging silang dalawa. Gulat na tumingin rito. Ano anak? My classmate says that kapag daw po hinawakan ng daddy si mommy, magkaka-baby na sila. Tawa si Lucas, kaya nakurot niya ito sa gilid. Pero mas napahalakak pa nga ito. Really? How baby? Kulang na lang, batuhin niya ito ng plato. Kasi sabi ng classmate ko daddy, nakita niya daw po yung mommy at daddy niyang nagkakadel. Then suddenly, they go to the bedroom at paglabas nila sabi ng daddy niya daw po, this time magkakababy na tayo. Nilakihan pa ng anak niya ang tinig sa bandang huling mga salita. Tawang-tawa si Lucas kaya tinitigan niya ito ng masama. No baby, hindi magkakababy si mommy at daddy sa hawak lang. Kailangan nilang Ouch! What was that for, babe? Kinuha niya kasi ang istilito at ibinato sa bandang paa ni Lucas. Napatingin si Abby. Shut up or else. Banta niya pa rito. Sige, mamaya anak, sasabihin ni daddy. Pinanlakihan niya ito ng mga mata, kaya tumayo ito at lumapit sa kanya. Sige, hindi ko na sasabihin. I-actual na lang natin mamaya. Para siyang namaligno nang matulala na lang bigla dahil sa ibinulong nito sa kanyang tenga. Daddy, what happened to mommy? Wika ng bata nang bumalik sa upuan ng ama nito. Wala baby, I just said that she's cute kapag namumula. Natawa na lamang si Abby habang sumusubo. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na sinusuyo ni Lucas si Yesha. Kahit abala sila sa kanya-kanya mga obligasyon at trabaho sa company, hindi nakakalimutan ni Yesha ang tungkulin bilang ina sa anak niya. Pagsapit ng hapon, dediretso naman si Lucas sa mansyon ng mga Montenegro para bisitahin ang anak niya. Hindi nito nakakaligtaan ang pagdadala ng kung ano-ano. Ang pagdinig sa kaso ay nasimulan na rin. Patuloy na nagmamakaawa si Karen, ngunit ayaw na niyang maniwala. Isa pa, anak niya ang kamuntik ng mamatay, kaya bakit siya maawa sa taong to? Maawain siya kung iyon lamang, ngunit nakadepende sa kasalanan ng tao kung maawa siya o hindi. At sa kaso ng stepsister niya, hindi niya ito mapapatawad. Talagang ipakukulong niya ito, lalo na at matibay ang ebidensya. Bukod kay Lucas na mismong witness at may CCTV footage din na kanilang nakuha. Mabuti na lamang at nahagip ng kamera ang pangyayari. May CCTV camera kasi ang mismong main door. Estado naman ni Laura, kailangan pa ng 3 pagdinig bago ito hatulan. Hindi siya umaatras at hindi siya atras. Daddy! Patakbong lumapit si Abby sa ama. Binuhat ito ng ama na kakapasok lamang sa main door. Sakto namang pababa siya ng hagdan nang ito ay dumating. Ready na ba ang princess namin? Mango naman ito. May usapan kasi ang dalawa, nakakain sila sa labas. At dahil niyaya siya ni Lucas ay sumama na rin siya. Simpleng above the knee, purple dress ang suot niya. Wala yung manggas, kaya lumabas ang mapuputi niyang braso. Simpleng flat sandal ang sinuot niya dahil buong araw kasi siyang nakatakong. Makapagpahinga man lang ang paa niya sa mataas na sapatos. Sling bag na puti ang tanging dala niya at pink jacket ni Abby. Baka kasi gabihin sila mamaya, mabuti na ang sigurado. Yes, Daddy. Bumaba si Abby at lumapit sa kanya. Nagtaka siya nang hilahin nito ang kamay niya. Bilis, Mami. Anito, kaya ngumiti siya. You're beautiful. Bulong sa kanya ni Lucas. Nahiya tuloy siya bigla. Sanay naman siya sa mga papuri pero nahihiya siya pagdating sa taong ito. Kinapa niya ang puso at hindi siya sigurado kung nagagalit pa rin ba siya rito o hindi na. Ang kanya lamang, nag-aalala siya at baka magalit ang asawa nito. Wala pa silang napag-uusapan na kahit na ano. Ayaw muna niya dahil hindi pa siya handang malaman ng mga sasabihin nito. Pinipilit pa niyang i-ready ang sarili niya para sa araw na sabihin nitong may asawa na ito.
Alam niyang meron dahil bago pa siya nanganak kay Abby, nakita niya noon sa TV na engaged na ito. Kaya sigurado siyang kasal na ito kay Lindsay. Ngayon pa lang, nasasaktan na siya na dapat ay hindi naman. Wala siyang karapatan dahil si Abby lamang ang tanging nag-uugnay sa kanila. Hold her, Daddy. Parang libo-libong boltahe ng kuryente ang dumaloy sa buong katawan niya nang biglang ipahawak ni Abby ang palad niya kay Lucas. Nagkatinginan pa sila. Hihilahin niya sana nang tignan siya ni Abby. Mas hinigpitan din ni Lucas ang paghawak nito sa kanya kaya hindi niya mabawi ang palad. Let's go! Tumakbo patungo sa sasakyan sa unahan si Abby kaya naiwan sila sa likuran na magkahawak ng kamay kahit si Lucas lang ang nakahawak sa kanyang palad. Bitawan mo ko. Why? Utos to ng anak mo eh. May asawa ka na diba? Bakit kailangan pang magkunyari? Aniya at mabilis na hinila ang palad. Saglit itong natigilan kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon pero nang tumawa ito, nagtaka talaga siya. Sira ulo ba to? Bulong ng kanyang isipan habang pinagmamasdan si Lucas na hindi maawat sa kakahalakhak. Tumigil ka nga, may nakakatawa ba? Inis niyang turan. At kanino mo naman narinig ang mga yan? Hinawakan nito ang kamay niya at tumawa. Ano ba? Magseryoso ka nga? Baliw ka talaga. Mahinang wika niya. Makinig ka sa akin. Walang yaka. Tila isang iglap lang at mabilis na nahila ng kung sino ang mahaba niyang buhok. Ikaw na malandi ka. Sigaw nito. Hindi niya makita dahil mula sa likod ng hablutin nito ang buhok niya. Wala siyang nagawa. Kung hindi pa siya tinulungan ni Lucas, talagang matutumba siya dahil sa lakas ng paghila ng babae sa buhok niya. Lindsay, get off her now. Humarang si Lucas kaya't natigil ang babae. Nagulat siya nang makita kung sino ang may gawa nun, ang asawa ni Lucas. Kaya ba hindi mo na ako kinukontak dahil sa malanding yan? Duro nito sa kanya. Stop it. Kailan naging pilitan ng lahat, Lindsay? Sinabi ko na sa'yo. No way. Akin ka lang, Lucas. At hindi ka pwedeng maging kanya dahil akin ka lang. Nakita ni Yesha na palabas ng sasakyan si Abby. Tinakbo niya ito ngunit hinila ni Lindsay ang kanyang braso. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Anito at muli sana nga hablutin ang buhok niya nang iiwas niya ang ulo. Iwinaksi ang brasong hawak nito. Umikot at inundayan niya ito ng malakas na sipa sa sikmura. Hindi siya nag-aral ng self-defense kung hindi niya magagamit sa mga taong kagaya nito. Tumilapon si Lindsay sa simento. Hindi ako kagaya mo. Marunong akong lumugar. Pero kung mananakit ka, then do it again. Aniya bago tinungo si Abby na umiiyak na ng mga oras na yun. This is enough, Lindsay. Pag-awat ni Lucas sa babaeng parang nakawala sa hawla. Galit na galit ito at halatang gustong gumanti ng tumayo mula sa pagkakatilapon ng sipain ni Yesha. Nawag niya na ang tauhan upang matapos na ang ginagawa nitong pagwawala. Ano pa bang kulang, Lucas? Kulang pa ba ang lahat ng ginawa ko para mahalin mo ko pabalik? Napakatagal kong naghintay. Hanggang engaged lang ba talaga tayo? Nagulat siya dahil sa narinig. Ibig sabihin pala, hindi asawa ni Lucas ang babaeng ito. Manang Gemma, ipasok niyo muna si Abby sa loob. Samahan niyo muna sa taas. Binuhat niya si Abby at binigay kay Manang Gemma na kalalabas lamang ng mga oras na yun. Tumugon naman ang babae. Sumama si Abby na halatang natatakot. Hinalikan niya ito sa noo at nangakong susunod din agad sa bata. Hindi siya umimik. Nakikinig lang siya. Umuwi ka na. Tsaka na tayo mag-usap. Malamig na sagot ni Lucas rito. No. Kulang na lang lumuhod ako sa iyo, Lucas, para mapansin mo. Pinakisamahan ko ang misayad mong ina dahil alam kong may magagawa siya para mapasakin ka. Pero wala rin pala. Ano ba talaga ako para sa iyo, Lucas? Sabihin mo. Gusto niyan, Lindsay. Kilala mo ko. At alam mo noon pa man kung sino lang ang gusto ko. Tinignan siya ng babae. Kasalanan mo tong lahat. Kung sana hindi ka nagpakita, di sana mag-asawa na kami ni Lucas. Panira kang babae ka. Ano bang nakita sa'yo ni Lucas para magustuhan ka? Malakas nitong sigaw. Oscar? Edgar? Pakialis ang babaeng yan dito.
Kahit anong sabihin ni Lindsay, hindi siya sumasagot. Ayaw niya kasi talaga ng ganito mga pag-uusap, lalo na't sigawan. Hindi siya sanay sa away kalye. Alam niyang mayaman ito dahil kilala ang ama nito bilang isang business tycoon. Pero sa klase ng ugali ng babae, halatang kulang sa disiplina. Mas masasabing anak ito ng isang basagulero kaysa sabihing anak ng mayaman. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako? Lucas, please mag-usap naman tayo. Yung kasal na sabi ng mom mo, ituloy natin yun. Matagal na yun, di ba? Isa pa, na-i-announce na rin yun matagal na. Kaya bakit hindi natin ituloy? Please, babe. Patuloy ito sa pagsigaw kahit pilit na inilalayo ng dalawang tauhan ng babae. Makitang malayo na ang babae, tsaka siya nagsalita. Sundan mo at ayusin mo ang lahat. Iyoko madamay sa gulo mo o kung ano mang relasyon ninyo. Dahil nananahimik ako, Lucas. Kayo lang itong magulo. Tahimik na ako pero dumating kayo ng ina mo para ulit sirain ang tahimik kong buhay. Aniya habang sinusundan ng tingin si Lindsay na hila ng dalawa niyang mga tauhan. No, please don't do this, Yesha. Please, babe. Stop calling me that way dahil matagal na tayong tapos. Go! Gusto kong ayusin mo ang lahat dahil ayoko madamay ang anak ko sa lahat ng to. Hindi ito sumagot kaya nilingon niya. Nakatitig ito sa kanya. Parang dahan-dahang pinipira-piraso ang puso niya sa bawat pagtaboy niya rito. Ngunit kailangan para matapos ang lahat ng ito. Alam niya na mahal pa rin niya ang binata. Ngunit ayaw naman niya ng ganito kagulong buhay. Nang malaman niya kanina na hindi asawa ni Lucas si Lindsay, ramdam niya ang pagliwanag ng kanyang isipan. Parang nabunutan siya ng tinik pero hindi naman pwedeng ganito na may susulpot at makikipagsabunutan sa kanya dahil kapag ganito, nadadamay ang inosente niyang anak. Wala itong alam sa lahat ng mga nangyayari kaya hanggat maaari ayaw niya itong idamay sa lahat ng gulo. Lalo na at patuloy pa rin ang pagdinig sa kaso ni Karen at Laura. Gusto niyang matapos na ang lahat ng to dahil napapagod na siya sa lahat ng mga problema at kaaway na patuloy na dumarating. Bakit ba kasi may mga taong nais ng gulo? Umiiwas siya at kahit kailan ayaw na ayaw niya talaga ng gulo pero bakit? Iya siya. Tumalikod siya kahit tinatawag siya ni Lucas. Hindi siya lumilingon. Dire-diretso ang lakad niya. Ayaw niyang lumingon dahil oras na lingunin niya ito baka magbago ang kanyang isip. Hindi niya ito itinataboy. Ang gusto lamang niya, maayos muna nito ang lahat ng problema bago ito bumalik dahil hanggat may Lindsay, may Karen at Laura, hindi tatahimik ang buhay nilang mag-ina. 1, 2, 3 tawag nito sa pangalan niya ngunit hindi siya lumingon hanggang sa makapasok siya sa mansyon. Umakyat siya patungo sa silid niya. At nang maisara niya yun, doon na siya humagulgol. Nasasaktan siya. Noon pa man, sobra na ang sakit na nararanasan niya. Akala niya tapos na, ngunit hindi pa pala. Nagsisisi siya kung bakit nagkita pa sila ni Lucas. Kung bakit hindi niya inisip ang mga plano ng mabuti. Masyado lang talaga siyang na-excite pero sa sobrang pananabik na makaganti, hindi niya naisip ang mga susunod na mangyayari. Ngayon lamang niya nalaman na mali ang mga hakbang na ginawa niya. Pero ano pa nga bang magagawa niya? Nangyari na't hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Dahan-dahang dumausdos ang likuran niya sa malamig na pintuang kahoy. Hawak ang dibdib, naramdam niya ang sakit. Ang sakit na itinaboy ang taong mahal mo. Pero iyon lang ang paraan para maayos nito ang mga bagay-bagay. Siguro babalik din ito. Yun lang, hindi siya sigurado kung kailan o kung babalik pa nga ba ito gayong itinaboy niya. B, let's go, mahal. Wait po, mami. May hinihintay po ako. Nasa labas siya ng gate. Sinusundo ang anak niya na kalalabas lamang ng classroom. 1 buwan din ang matuling lumipas at masaya siya dahil nakulong na ng tuluyan si Karen at si Laura. Bagamat ilang taon lamang ang kay Laura, pero ayos na rin yun. At least, mapagbabayaran nito ang kasalanan. Tuluyan na rin niyang kinalas ang Vandejas Hardware sa mga supplier na pinagkukunan nila ng mga materyales. Ayaw niya nang maugnay sa kumpanyang iyon. 1 buwan din ang tinagal at ganun din katagal na hindi niya nakita si Lucas. Hindi siya sigurado kung nasaan ito. Wala siyang alam at ayaw niyang alamin pero sa loob niya, aminin man o sa hindi, halatang namimiss niya na ito. Ang mga mata, ilong, labi at dimples nito sa tuwing ngingiti ay parang nang iinggit.
Maaga siyang umalis sa opisina dahil siya ang sumundo kay Abby. Pupunta kasi sila sa mama Lucinda niya para magtirik ng kandila. Miss na ang mama niyang siyang tumanggap sa kanya. May dala rin siyang bulaklak na paborito nito. Wala siyang dalang bodyguard ngayon dahil kailangan pa ba yun? Aanhin pa niya yun kung nasa kulungan na ang mga taong nais siyang sirain at gawan ng masama. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Lindsay. Simula kasi nang pinakaladkad niya palabas ng gitang babae, hindi na ito muling nagpakita. May mga pumapasok sa isip niya pero sana hindi ganun ang mangyari. Sino bang hinihintay mo dyan, anak? Ani yan ang nakangiti. Ilang minuto na pero hindi pa rin ito pumapasok sa kotse. Nakatayo lang ito sa gilid ng kalsada. Let's go na. Wait lang po, mami. Nagtataka nga siya kung bakit hindi hinahanap ni Abby ang daddy nito. Gayong halos ayaw na nitong lumayo sa ama sa tuwing magkikita sila noon. Mawala nga lang sa paningin nito ang ama. Nagtatanong na ito agad pero ngayon ay hindi na. Nagtataka talaga siya. Yay! Nandito na siya, mami. Sino? Tumingin siya kung saan nakatitig si Abby. Gulat na gulat siya nang makita ang taong isang buwan na niyang hindi nasilayan. Palapit ito sa kanila at may hawak pang isang bouquet ng mamahaling bulaklak. Naka-black polo ito, naka-formal attire talaga. Hindi niya tuloy maiwasang kabahan. For you, baritonong sambit nito nang tumigil sa mismong harapan nila ng anak niya. And this one is for you, my princess. Pumantay ito sa bata at inabot ang napakalaking pink teddy bear. Wow! Thank you, Daddy! May mga napapatingin sa kanila, may ilang napapatitig kay Lucas, lalo na ang mga yaya ng mga bata. Bigla tuloy siyang nainis. Kailangan ba talagang kiligin o tumilitili? Ang gwapo! Oo nga, hay sana ganyan din kagwapo ang jowa ko. Parang gusto niyang pandilatan ang mga nag-uusap ngayon na kadadaan lamang. Pinasok muna ni Lucas sa kotse si Abby, tsaka nito isinunod ang hawak ng bata. I miss you, bulong nito nang muli siyang tignan. Salamat sa bulaklak. Ngayon lamang siya kinabahan ng sobra. How are you? Ayos lang naman. Ikaw? Ang totoo niyan ay kulang na lang ay mabaliw ako. Kaya heto, hindi na nakatiis at nagpakita na. Natawa ito ngunit hindi nakatingin sa kanya. Ibig sabihin, nagmamasid ito sa kanila ni Abby o nagpapakita ng lihim sa bata. Walang sinasabi si Abby o maging ang mga tauhan niya tungkol dito. Si Lindsay, nag-aalangan pa siya roon. She's not here. I mean, nasa US na. Mukhang naisip na rin wala talagang patutunguhan ng I miss you. Hindi niya na pinatapos ang sinasabi ni Lucas. Niyakap niya ito ng mahigpit at napahikbi na lamang. Oo, inaamin niya. Miss niya na ang taong ito. Araw-araw, hinihintay niyang dumalaw pero walang Lucas ang dumadating. Akala niya hindi na ito babalik pero lagi niyang iniisip na imposibleng hindi dahil may si Abby na naghihintay. Niyakap siya ni Lucas pabalik at lihim itong napangiti. Ang totoo, araw-araw nitong sinusubaybayan ng anak at si Yesha. Hindi lamang ito nagpapakita dahil hindi pa nakakaalis noon si Lindsay. Kinausap niya ang babae kaya nga sumuko na lamang ito. Sa lahat ng oras, nakasubaybay siya sa mga ito. Mula sa malayo'y nakatanaw siya. Mabuti nga at umabot ng 1 buwan. Sobra na ang pagpipigil niya dun. Pinatapos lang kasi ni Lucas ang lahat ng problema. I'm sorry kung natagalan. Sabi mo kasi ayusin ko muna ang lahat. Biro nito. Ang tagal mo naman. Humihikbing usal niya habang nakasubsob sa malapad na dibdib ni Lucas. Sorry na. Wala silang pake. Alam kong may nakakakita o pinapanood sila. Hindi alintana ang mga nagdaraan sa paligid. Basta miss na miss nila ang isa't isa. Habang si Abby nakatulog na sa kakahintay sa mga magulang at ginawang unan ang teddy bear nito. Balak ni Lucas na mag-propose na, ngunit kailangan muna niya ng magandang lugar at venue. Kailangan niyang paghandaan ng lahat para sa babaeng pinakamamahal. Akala niya noon, ang pagsunod sa magulang ang pinakamabuting gawin. Kaya naisin man niyang hanapin si Yesha, hindi niya ginawa. Bukod kasi sa kasinungalingan ng ina niya, ayaw niyang sumuway sa ina niyang si Laura na akala niya pinaka-perpektong ina. Hindi pala, nagkamali pala siya. Nakausap na rin niya ang ina at humihingi ito ng tawad magpahanggang ngayon. Pero si Yesha, siguro mapapatawad nito ang ina ni Lucas pero hindi pa ngayon.
At si Carmen, mabubulok ito sa kulungan. Minsan, nakiusap si Laura na gusto raw nitong makita si Abby, kaya minsan pinagbigyan nila at talagang kita ang galak sa mga mata nito nang maalala nito ang unang pagkikita ng dalawa sa mall. Nagulat nga si Yesha dahil si Abby ang mismong nagpatotoo na nagkita ang dalawa. Patawad, Yesha. Hindi siya sumagot, tsaka na siya makikipag-usap kapag hindi na o nawala na ang galit niya rito. Pinabalik niya na si Lourdes. Kahit naman may relasyon sila ng isa sa tauhan niya, hindi naman ito pinababayaan si Abby. Siguro, babaguhin na niya ang mga pananaw sa buhay simula ngayon. Matapos sa kulungan, dumalaw din sila sa puntod ng mama niya. Nagtirik ng kandila at nag-alay ng bulaklak. Doon na rin sila nagpalipas ng oras, kasama si Abby na panay ang takbo sa Carabao Grass at si Lucas na nakaunang sa hita niya habang nakatanaw sa langit. I love you, babe. Bulong nito sa kanya. I love you too, babe. Parang nanalo sa loto ang mukha ni Lucas nang marinig iyon buhat sa kanya. Hinawakan nito ang batok niya at dinampian ng masuyong halik ang kanyang labi. Simula ngayon, susundin na ni Lucas ang sariling desisyon at ang mahalin si Yesha at ang anak nito ang pinakamagandang desisyon na sisimulan niya. Pangalawa ay isurprise ito sa proposal nila na ilang linggo niya nang pinaghahandaan. At pangatlo, ang bumuo ng pamilya kasama si Yesha.